Si Dekhay, isang 38 anyos na empleyado sa opisina, ay napili ang mga pinakawalang kwentang skills, pero sa hindi inaasahang paraan, siya pa ang naging pinaka-overpowered na player sa buong laro. Sa totoong buhay, todo kayod siya araw-araw para lang kumita at mabuhay. Pero imbes na maghanap ng mas magandang karera, pinili niyang sumubok ng isang bagong virtual reality game. Sa tingin niya sa sarili, isa na siyang kupas na matanda. Pero pagpasok niya sa laro, nagbago ang lahat. Pakiramdam niya, bata siya ulit at kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman nagawa sa totoong buhay. Pinangalanan niya ang kanyang karakter na Earth at ginawa niya itong mukhang sobrang simple at ordinaryo. Hindi niya goal na mapansin o sumikat. Hindi siya yung tipo ng tao na gustong maging sentro ng atensyon. Dahil may trabaho at responsibilidad siya sa totoong buhay, hindi siya pwedeng maglaro buong araw kaya limitado lang siya sa mga 2 hanggang 3 oras na paglalaro kada araw. Ayaw din niyang makaabala sa ibang players kaya mas pinili niyang mag-solo kaysa makipag-team up. Pagdating sa pagpili ng special abilities, sinadya niyang piliin ang mga mahihinang skills, yung mga hindi nag-perform ng maayos noong testing phase ng laro. Simple lang ang dahilan niya, kapag mahina ang build niya, hindi siya papansinin ng mga hardcore gamers at makakapaglaro siya ng chill at walang pressure. Halimbawa, pinili niya ang skill na Medicine, na halos walang silbi dahil mura at madaling mabili ang healing potions mula sa mga NPC. Mayroon din siyang Kick, isang basic na ability na walang kahit anong combo o finish ang move kaya imposibleng mapatamba ang kalaban sa isang atake lang. Hindi rin nakatulong ang napili niyang Bow skill dahil sobrang baba ng accuracy nito at bihira nitong tamaan ang target. Sinubukan din niya ang Sneak pero mabilis nitong nauubos ang magic points ng karakter niya at kapag gumagalaw siya, agad siyang nade-detect ng mga kalaban kaya hindi ito epektibo para makatakas sa panganib. At panghuli, may enhanced physical abilities siya na dapat sanay nagpapataas ng bilis sa pagtakbo, weapon handling, at crafting pero sa sobrang liit ng boost, halos hindi maramdaman ang epekto nito. Kung gusto maging malakas sa laro, dapat pumili ng mga unique at specialized na skills pero dahil sa mga desisyon niya, parang aksidenteng nagawa ni Earth ang pinakamahinang karakter sa kasaysayan ng gaming at yun mismo ang gusto niya. Dahil sa build niyang puno ng underwhelming abilities, hindi siya pinapansin ng ibang players kaya nagagawa niyang laruin ang game sa sarili niyang pace ng walang pressure. Sa kalaunan, pumasok siya sa isang laro na tinatawag na One More Free Life Online. Nakuha ng laro ang pangalan nito mula sa ideya na pwedeng mamuhay ang mga player ng panibagong buhay nang walang obligasyong talunin ang final boss. Malaya silang lumaban sa mga halimaw, gumawa ng kagamitan, o simpleng mag-relax at makipagkwentuhan sa iba. Noong araw ng launch, punong-puno ng players ang buong game world. Biglang may isang babaeng lumapit kay Earth at sinubukang bentahan siya ng gamit pero sa mismong sandaling iyon, may grupo ng mga bayani na kakabalik lang mula sa laban at napansin ni Earth na wala ni isa sa kanila ang gumagamit ng bow. Bigla namang may isang lalaking nakakumikinang na knight armor ang lumapit at sinimulan siyang pagtawanan. Hindi maiwasan ni Earth na isipin na napakapangit ng simula ng unang araw niya sa laro. Tinawag ng lalaking iyon na walang kwenta ang bow users at pinagtawanan si Earth dahil sa kakaiba nitong build. Umabot pa sa punto na pinahiya siya ng lalaki at pinilit si Earth na dilaan ng sahig. Sobrang napahiya at nalugmok si Earth at saka lang umalis ang lalaking iyon. Mukhang wala talagang respeto ang ibang player sa mga archer pero sa totoo lang wala itong pakialam kay Earth. Kalaunan, pumunta siya sa training hall kung saan na-inspire siyang panoorin ng ibang players na nagpa-practice kaya nagdesisyon siyang subukan din. Sa kasamaang palad, ang tanging natatamaan niya ay ang lupa. Hindi nagtagal, napagtanto niya na sobrang hina ng archery skills niya. Pero kahit ganun, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagpapractice kahit mukhang walang silbi. Sa kakamintis niya, kung ano-ano na lang ang natatamaan niya maliban sa target at doon niya na-realize na mas mahina pa siya kaysa sa inaakala niya. Matapos magpakawala ng 100 na arrows, umabot siya sa level 5 at ipinagdiwang ang maliit na tagumpay na iyon. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya ang kicking skills niya at napansin niyang mas lumakas ito. Sinubukan din niya ang wind spell at nagulat siya dahil mas accurate pa ito kaysa sa archery niya. Bit-bit lang ang pinaka-basic na skills para mabuhay, lumabas si Earth papunta sa field pero nadatnan niya ang kaguluhan dahil sa dami ng bagong players. Ang plano niya ay mangolekta ng herbs pero may problema, walang nakakaalam kung ano talaga ang napupulot nila. Sinubukan niyang i-appraise ang mga herbs pero paulit-ulit siyang nabigo. Sa huli, nag-level up ang medical skills niya at doon niya nadiskubre na isa sa mga herbs na nakuha niya ay sobrang delikado, kaya nitong patigilin ang paghinga ng tao at pumatay kapag na-ingest. Naiinis si Earth na may ganitong klaseng halaman sa beginner zone pero nagpapasalamat pa rin siya na natutunan niyang mag-appraise sa tamang oras.
Pagkatapos, bumili siya ng beginner's medicine crafting kit at sinubukan ng paggawa ng potions. Sa gulat niya, nagawa niyang makagawa ng standard healing potion at sinundan pa ito ng healing antidote. Napansin din niya na kapag nakagawa ka na ng isang item, mas madali mo na itong maulit gawin sa susunod. Naalala ni Earth na mura lang mabili ang potions mula sa mga NPC kaya nag-aalala siya na baka walang bumili ng gawa niya. Gayunpaman, umabot sa level 7 ang medicine skill niya, at dahil dito, nagdesisyon siyang manghunting. Buti na lang at hindi masyadong matao ang lugar kaya siya ang unang nakakita sa isang rabbit horn. Alam niyang mabagal ang firing rate ng bow, kaya mahalaga ang unang tira, pero nagmintis siya at nagalit ang rabbit horn. Mabilis na kumilos si Earth at panyana ang paa nito, saka sinundan ng tuhod sa tiyan. Para matapos ang laban, sinipa niya ang rabbit horn at pinalipad ito. Doon niya napagtanto na mas magaling pa siya sa pagsipa kaysa sa paggamit ng bow. Sa mismong sandaling iyon, may 2 taong lumapit sa kanya. Ang isa ay isang lalaking nagngangalang Sway na hindi mapigilan ng pagtawa matapos marinig ang kakaibang tunog ng rabbit horn. May sinabi pa ito tungkol sa humor is justice na ikinagulat ni Earth at napaisip kung isa ba itong komedyante. Ang babae naman ay si Millie at tinanong nila kung pwede ba nilang i-send kay Earth ang friend request. Sobrang natuwa si Sway nang pumayag si Earth at nagsimula itong magsalita tungkol sa pagiging top comedy duo nila. Pagkatapos nito, umalis sila at nagpatuloy si Earth sa pagkuha ng experience. Pero hindi nagtagal, napansin niya na ang mga rabbit horn ay mas matalino kaysa inaakala, kahit gaano siya katahimik sa paglapit, palagi pa rin siyang napapansin ng mga ito. Nagamit ni Earth ang kanyang wind spell para mapabagsak ang isa sa mas maliliit na rabbit horn, pero gusto pa niyang subukan ng sneak spell para ma-ambush ang isa pa. At gumana nga ito. Doon niya napagtanto na kahit madalas pamalya ang bow niya, kapag pinagsama niya ito sa sneak spell, nagiging epektibo siya sa laban. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon siyang mag-log out. Alam niyang maghapon at magdamag maglalaro ang mga hardcore players, pero kailangan niyang pumasok sa trabaho kinabukasan. Kinabukasan, kumain si Earth ng tinapay na hindi masarap at doon siya nagpasya na siya na lang ang magluluto ng sarili niyang pagkain. Sinubukan niyang timplahan ng steak para sumarap pero agad niyang na-realize na wala siyang masyadong alam sa pagluluto. Ang unang attempt niya ay pumalpak at nakakuha lang ng score na 2. Hindi siya sumuko, inayos niya ang recipe at sa pangalawang subok ay naging maayos ang kinalabasan. Pero hindi pa rin siya nasiyahan at gusto pa niya itong pagandahin. Ginamit niya ang buong kakayahan niya sa pagluluto at ang masarap na amoy ng ginagawa niyang pagkain ay nagsimulang makaakit ng ibang players sa paligid. Nang matapos niya ang dish, umabot ito sa score na 7. Pero bago pa niya ito matikman, nagtipon ng maraming players at nakiusap na matikman ito. Dahil ayaw niya itong ipamigay ng libre, nagtakda siya ng mataas na presyo at nagulat siya nang may mga handang magbayad. Nauwi siya sa buong gabing pagluluto, dahilan para umabot sa level 20 ang cooking skill niya at ma-unlock pa ang skill na nagpapabilis sa pagluluto. Pagkatapos, nagpa siya si Earth na gumawa ng sariling bow. Dahil hindi gaanong in-demand ang bows, kadalasan ng mga archer ang gumagawa ng sarili nilang gamit. Ang una niyang ginawa ay simpleng design lang, nakakuha ito ng mababang score na 3 at attack power na 4. Pero ang pangalawa niyang bow ay mas naging maayos. Gumamit siya ng 3 piraso ng kahoy at maingat itong inihulma para magkasya ng perpekto. Ang resulta ay malaking improvement, umabot sa attack power na 12. In-upgrade din ni Earth ang simple niyang itsura sa pamamagitan ng mas maayos na armor. Nang tingnan niya ang stats niya, natuwa siya sa laki ng ipinagbuti niya. Pero napansin din niya na paubos na ang pera niya. Para subukan ng market, naglagay siya ng ilang pagkain at grape-flavored na healing potion sa isang vending machine. Umaasang may bibili. Makalipas ang ilang oras, makikita ang malaking progreso ni Earth. Mas naging madali na para sa kanya ang pagpatay ng malalakas na halimaw dahil sa ginawa niyang bow at sa mga nadagdag na skills. Nang bumalik siya sa vending machine, nakita niya ang maraming mensahe mula sa mga players na nagpapasalamat sa kanyang mga produkto. Mas maganda pa sa inaasahan niya ang nangyayari. Pero biglang nagbago ang lahat. May bagong system event na umatake sa lahat ng players, kaya napilitan silang bumalik sa bayan. Nagkaroon ng kaguluhan habang naghahanap ang mga players ng may healing skills at desperadong humihingi ng potions. Nalito si Earth sa una dahil akala niya makakabili lang sila sa mga NPC, pero sinabi ni Sway na ubos na raw ang stock ng mga NPC. Ibig sabihin nito, dudumugin ng lahat ang vending machine ni Earth para sa potions na nilagay niya. Bago pa siya makapagpahinga, may mga players nang nakikiusap na makabili. Kaya agad siyang nagdesisyon na limitahan ang mabibili ng bawat isa at itaas ang presyo. Nagulat siya dahil tinanggap ito ng lahat ng walang reklamo.
Ang mga mababait na mensahe sa vending machine ay napalitan ng mga nagmamadaling pakiusap na bilasin niya. Buti na lang at tumulong ang mga kaibigan niya. Si Sway ang nagayos ng crowd habang si Millie naman ang tumulong sa paghandle ng bayad. Pero kalaunan, naubusan si Earth ng herbs kaya hindi na siya makagawa ng potions at napagkasundoan ng mga players na bumalik na lang kinabukasan. Pagkatapos, dumating ang Makentab na Knight na nang api sa kanya kanina at iginiit na ibigay ni Earth ang lahat ng natitirang potions. Nang tumanggi si Earth, tinakot siya ng Knight. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Earth at sinabi niyang mas kailangan ng mga tao sa bayan ng potions. Iginiit niyang pumila ito tulad ng iba. Sa halip, sinubukan siyang suhulan ng Knight. Binalaan niya ito na huwag gawin iyon dahil maaaring tumigil ang mga NPC sa pagbenta ng armas at armor at mapipilitan silang umasa sa mga crafters. Kailangan matuto ang Knight na makipagtulungan sa ibang players. Pero wala itong pakialam kaya hinamon niya si Earth sa isang duel. Pinigilan siya ni Sway na tanggapin ito pero ayaw ni Earth na may nang-aapi kaya tinanggap niya ang hamon at binalak gamitin ang kayabangan ng Knight para makahanap ng kahinaan. Agad umatake ang Knight ng malakas pero madaling nakaiwas si Earth. Mabilis niyang nakita ang bukas na parte at panyana ito diretso sa leeg. Natigilan ng Knight at idineklarang panalo si Earth. Natuwa si Earth sa kanyang panalo at siniguro sa lahat na magre-restock siya ng potions kinabukasan. Pagkatapos, nag-log out siya habang iniisip na naging maayos ang araw at baka tuluyan ng tumigil sa laro ang mga nanggugulong iyon. Lumipas ang ilang araw mula sa insidente ng kakulangan ng potions at nagbago ang takbo ng laro. Napansin ni Earth na naging mahalaga ang kaalaman sa medicine. Narealize ng lahat na kahit ang mga NPC ay nauubusan ng supply, kaya marami ang nagsimulang mag-aral nito. Bumalik si Earth sa laro at nagpasalamat kay Zoe sa imbitasyon sa guild. Ipinakilala ni Sway ang kanilang team, nagsimula sa isang matipunong lalaki na si Rage, na gumagamit ng one-handed axe at shield at nangakong siya ang sasalo ng atensyon ng kalaban. Sumunod si Nora, isang babaeng eksperto sa close combat gamit ang maiikling espada. At panghuli si Casman, na napakahusay sa paggamit ng espada. Susubukan sanang magpakilala ni Earth pero pinutol siya ng iba dahil sabik silang pag-usapan kung gaano siya kalakas matapos ang duel niya sa Knight. Ayaw niya ng atensyon, lalo na't pakiramdam niya ay nagturo lang siya ng leksyon sa isang bully. Habang inoobserbahan ng team, napansin ni Earth na medyo hindi balanse ang lineup, 4 na melee fighters, isang mage, at isang archer. Pero ipinaliwanag ni Sway na si Millie ay kayang gumamit ng iba't ibang uri ng magic, at si Nora ay may kakayahan din sa healing magic. Inanunsyo ni Sway na ang una nilang misyon ay talunin ng isang wild bear. Excited ang lahat at puno ng kumpiyansa, pero hindi maintindihan ni Earth kung saan nanggagaling ang tiwala nila. Sinabi ni Sway na umaasa silang si Earth ang babuhat sa team. Inamin ni Earth na hindi pa siya nakakalaban ng wild bear, pero alam niyang mabilis, matalino, at mahirap itong pabagsakin. Pero binaliwala ni Zoe ang kanyang pag-aalala at nangakong ipagluluto sila ni Earth ng masarap kapag natapos ang misyon. Habang sabik na sumulong ang iba, hindi ganoon kasigla si Earth. Hindi nagtagal, nakakita sila ng grupo ng wild bears at pumili ng isa na sabay-sabay nilang aatakihin. Doon nakita ng iba kung gaano kahalaga ang long-range vision skill ni Earth. Nang mapagtanto na may malaking ambag siya sa team, nagcast si Millie ng buff kay Sway at gumawa sila ng plano para ilayo ang isang bear sa grupo. Gamit ang sneak skill, panyana ni Earth ang batok ng bear pero hindi niya naisip kung ano ang gagawin kapag nagalit ito. Buti na lang, agad kumilos si Rage bilang tank at inagaw ang atensyon ng bear. Ipinaliwanag ni Earth na ang mga halimaw ay may tinatawag na aggro na siyang nagtatakda kung sino ang target nilang atakihin. Dahil mataas ang depensa ni Rage, trabaho nitong panatilihing sa kanya nakatuon ang galit ng bear habang pinoprotektahan ang iba. Nagtago si Earth sa mga damuhan para umatake mula sa malayo, habang si Millie ay nakatuon sa pag-heal kay Rage at si Nora naman ay sumasabay sa pag-atake. Sinimulan ng team ang kanilang assault pero agad nilang napansin na sobrang tigas ng balat ng bear. Nagcast si Millie ng fire spell para ma-distract ito at nagtagumpay siyang ibalik ang atensyon nito kay Rage. Habang tumatagal, lalong umiinit ang laban at na-realize ni Sway na baka minamaliit nila ang kalaban. Nang makita ni Earth na delikado na ang sitwasyon, alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Gamit ang kanyang 38 taong karanasan sa buhay, nagsugal siya at panyana ang pagitan ng mga mata ng bear, iniisip na ito ang kahinaan nito. Sa una, mukhang tumama, pero hindi pala ito sapat at napaisip ang lahat kung mapapahamak na sila. Sobrang dami pang HP ng bear. Wala nang ibang pagpipilian, kaya kumilos si Earth. Nag-aalala ang team para sa kanya, pero sumugod pa rin siya gamit ang isang spell na nakuha niya sa Wind Magic level 15. Pinabilis nito ang galaw niya sa loob ng 10 segundo.
na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na itulak pa ng mas malalim ang kanyang pana sa bungo ng bear. Sinundan nito ni Millie ng isang malakas na fire spell at sa wakas, napatumba nila ang halimaw. Pagkatapos ng laban, napagtanto nilang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan nila. Matapos ang battle, nagluto si Earth para sa team at namangha silang lahat sa sobrang sarap nito. Nagtanong sila kung mahal ba gumawa ng ganitong klaseng pagkain, pero sinabi ni Earth na hindi. Ang problema lang ay hindi nabibili ang mga recipe dahil may hindi nakasulat na patakaran ang mga crafters na huwag itong ibahagi o ipagpalit. Isa sa mga dahilan ay dahil malaki ang oras at gastos sa paggawa ng recipe. Isa pa, kahit sundan ng dalawang tao ang parehong recipe, magkaiba pa rin ang magiging resulta. Ang mga recipe ay bunga ng sipag at creativity ng gumawa, kaya kahit magaya mo ang steps, hindi mo makokopya ang eksaktong kalidad nito. Naisip ni Sway na dapat si Earth na lang ang laging magluto para sa kanila ng mura at sumang-ayon ang lahat. Kahit ayaw ni Earth, hindi siya pinakinggan at hiniling pa nilang maging kaibigan siya. Sa huli, naging maayos ang unang adventure ni Earth kasama ang isang party. Makalipas ang ilang panahon, nagpunta si Earth para manghunting mag-isa pero mabilis na nagkaproblema. Matapos niyang mapatay ang isang halimaw ng mag-isa, naging kampante siya at pumasok ng mag-isa sa kagubatan. Inatake niya ang isang higanteng langgam pero walang epekto ang pana niya. Pagkatapos, tumawag ito ng kasama. Sinubukan niyang sipin ito sa ulo pero nalaman niyang kaya nitong ibalik ang damage. Dahil sa counterattack ng mga langgam, naparalisa si Earth at napunta sa matinding panganib habang papalapit ang grupo ng mga ito, handang gantihan siya sa ginawa niya. Matapos siyang mamatay, nakatanggap si Earth ng penalty at ibinalik sa bayan. Inamin niyang kasalanan niya yon dahil sa sobrang kumpiyansa at nagdesisyon siyang mag-improve pa. Hindi nagtagal, nakatanggap ang lahat ng players ng notification tungkol sa malaking update na tinatawag na Fairy Ball. Magdadala ito ng bagong skills at items para sa mga crafters, kasama na ang mga fairy na tutulong sa kanilang paglalakbay. Narealize ni Earth na kailangan niyang makasabay dahil lumalakas din ang ibang players at hindi niya kayang maulit ang pagkuha ng death penalty. Kalaunan, makikita si Earth na nagsusumikap para makabawi mula sa mabigat na penalty at natututo kung paano maging isang blacksmith. Determinado siyang hindi na maulit ang kanyang pagkakamali, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng arrowhead na kayang tumago sa matigas na exoskeleton ng mga langgam. Kumulekta si Earth ng dalawang uri ng bakal, karaniwang iron para sa penetration at ultra pure iron para sa impact damage. Pagkatapos, ikinabit niya ang metal na dulo sa kahoy na shaft at nakagawa siya ng iron arrow na may 7 attack points. Sinundan niya ito sa paggawa ng mace-style na arrowhead na espesyal na dinisenyo para sa pagdurog. Sigurado si Earth na makakaharap pa siya ng mga kalabang kayang mag-reflect ng damage. Dahil hindi siya makagamit ng armas kapag sumisipa, nagdagdag siya ng maiikling spike sa ilalim ng kanyang bota at isang talong sa gilid para masolusyonan ang problema. Kahit prototype pa lang, naging kapaki-pakinabang ito, nagbibigay ng 12 attack points at dagdag na 2 defense, pero gusto pa niya itong subukan at pagandahin. May 2 bastos na lalaking lumapit at pinagtawanan ang kanyang bota, tinatanong kung sapatos ba yon o armas. Kumpiyansang sumagot si Earth na pareho, dahilan para mapahiya ang dalawa dahil puro angas lang ang kaya nilang ipakita. Pagkatapos, dumaan si Earth sa isang tindahan para bumili ng bowstrings. Napansin ng babaeng nagtitinda ang kakaiba niyang bota at kinabahan nang marinig na gagamitin niya iyon laban sa mga langgam. Nagulat siya dahil akala niya chef lang si Earth. Tungkol naman sa bow niya, ibinahagi ni Earth na umabot na siya sa archery level 30 at kailangan na niyang pumili ng specialization. May 3 pagpipilian, short bow, long bow, at hunting bow. Madaling gamitin ang short bow pero maikli ang range kaya hindi ito bagay sa kanya dahil hindi siya pang close combat. Ang long bow naman ay malakas at malayo ang abot pero mabagal magpaputok kaya hindi praktikal para sa solo play. Sa huli, pinili niya ang hunting bow dahil tugma ito sa range at lakas ng dati niyang bow. Pero may mas malalakas na skills. Nagsimula si Earth gumawa ng bagong bow at pumili ng disenyo na nagustuhan niya. Nang mapansin ito ng blacksmith na si Blacks, nagulat siya dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong klase ng bow. Natapos ni Earth ang kakaibang sandata at pinangalanan itong X-Bow na may 32 attack points. Hindi tulad ng dati niyang bow, mas kailangan ito ng lakas para mahayla, pero napakalakas ng tama nito. Medyo na nostalgic si Earth at nagpasalamat sa dati niyang bow bago niya ituon ang atensyon sa pagsubok ng bago niyang gawa. Kinabukasan, bumalik siya sa gubat para mag-higanti. Nakakita siya ng nag-iisang langgam at tinamaan ito gamit ang smashing arrow. Sinubukan ng langgam ay reflect ang damage, pero tinapos ito ni Earth gamit ang matulis na arrow.
Hindi pa rin siya nakontento, kaya nagwala siya at pinabagsak ang maraming langgam hanggat kaya niya. Sa huli, tumayo siya sa harap ng tambak ng mga natalong langgam at ipinahayag ang kanyang tagumpay, pero pakiramdam niya hindi pa rin nawawala ang galit niya. Dinala niya ang mga bangkay ng langgam pabalik sa bayan para gawing bagong armor. Habang gumagawa siya, kumalat ang balita tungkol sa pagsisimula ng fairy balls. At napansin niya ang isang kumikinang na kristal. Bilang archer, pinangarap niyang makipagkasundo sa isang wind fairy. Puno ng pag-asa, sinimulan niya ang ritual. Nanginginig ang kristal pero bigla itong nabasag. Kasabay nito, parang nadurage din ang pag-asa niya. Kalaunan, nakipagkwentuhan si Earth kay Sway at ibinahagi ang nangyari. Habang nagtagumpay ang iba, pinasigla siya ng mga kaibigan niya at sinabing huwag mawalan ng pag-asa. May pagkakataon pa raw sa ikalawang bahagi ng event. At dahil hindi nawala ang basag na kristal, maaari pa siyang sumubok muli. Napanatag si Sway na kahit papaano ay may solusyon pa, pero napaisip siya kung bakit tila naaakit ang mga fairy kay Earth. Makalipas ang ilang oras, nagpapahinga lang si Earth sa lilim ng may maliit na kumikislap na liwanag na lumutang papalapit sa kanya. Tumayo siya at napansin niyang parang mas lumalapit sa kanya ang mga fairy kamakailan. Dahan-dahang pinayagan ni Earth na dumapo ang fairy sa kanyang daliri at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya makakagawa ng kontrata dahil sira pa ang kanyang kristal. Nagsimulang paglaruan ng maliit na fairy ang basag na kristal, kaya binuksan ni Earth ang kanyang stat window para tingnan ito. Napansin niyang tumaas ang kanyang skill levels at nabigyan siya ng opsyon na gumamit ng 3 XP points para mag-specialize sa bagong ability. Agad niya itong tinanggap, iniisip na ang pagmaster ng bagong skill ay magbubukas ng panibagong estilo ng pakikipaglaban para sa kanya. Excited na subukan ito, nagdesisyon siyang gamitin ang bagong skill sa kanyang unang dungeon. Pumasok siya sa madilim na kuweba at naalala ang mga panahong ginagawa rin niya ito noong bata pa siya. Dahil sa kasalukuyan niyang skills, naiwasan niya ang mga mapanganib na lugar na puno ng traps. Habang patuloy siyang sumusulong, binalikan niya ang nakaraan at naramdaman muli ang saya ng pag-explore sa ganap na dilim. Akala niya hindi na niya mararanasan ang ganong pakiramdam, pero ibinalik iyon ng larong ito. Maya-maya, may napansin siyang mga pulang ilaw sa dilim. Isa itong gagamba na agad umatake. Mabilis na kumilos si Earth, nagpaputok ng pana at sinundan ito ng wind cutter. Pero sa gulat niya, hindi pa rin ito natamba. Muling umatake ang gagamba kaya napilitan si Earth na gamitin ang bago niyang skill na high jump. Kahit napabunggo siya sa kisame habang nasa ere, nakalapag siya sa likod ng kalaban. Mabilis siyang kumilos, ginamit ang whip para hilahin ang gagamba papalapit at tinapos ito gamit ang malakas na sipa mula sa bago niyang bota. Pagkawala ng katawan ng gagamba, may lumitaw na kakaibang kulay ube na liwanag. Napagtanto niyang grupo ito ng mga Darkness Fairies at pinili niyang sundan ang mga ito. Dinala siya ng mga ito sa isang mapanganib na daan, pero dahil sa kanyang stable center of gravity skill, napanatili niya ang balanse at nanatiling ligtas. Nang marating niya ang dulo, nagulat siya sa kanyang nakita, isang malaking grupo ng mga fairy na nakapalibot sa isang napakalaking bato. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at inusisa ito. Inalis niya ang bato at nadiskubre ang isang nakatagong pinto sa likod nito. Pagbukas niya, nakita niya ang isang kahon na may laman na sinaunang singsing. Bilang alaala ng kanyang pakikipagsapalaran, pinili niyang itago ito at nagpasalamat siya sa mga fairy. Sa mismong sandaling iyon, naglabas ng bagong anunsyo ang Game Masters. Inihayag nila ang ikalawang yugto ng Fairy Ball event na tinatawag na Fairy Battle Tournament. Agad siyang bumalik sa main city para mapanood ang opisyal na broadcast. Ipinaliwanag ng Game Masters na ang mga fairy ng players ay maaaring mag-evolve sa pamamagitan ng pagsali sa event. Para mangyari ito, kailangan manalo sa takdang bilang ng player versus player battles. Pero may kondisyon, hindi pwedeng labanan ng parehong kalaban ng higit sa isang beses. Bukod pa rito, ang top 16 players ay makakapasok sa isang eksklusibong tournament na may kahangahangang mga gantimpala. Sa update na ito, maaari ring makakuha ng special titles ang mga players bilang pagpapakita ng kanilang mga nagawa. Mayroon ding mga bihirang titles na ibibigay base sa natatanging playstyle ng bawat isa. Pagkatapos, dumating ang anunsyong pinakamahalaga para kay Earth. Ang mga players na nabigong makipagkontrata sa Fairy ay magkakaroon ng pagkakataong ayusin ang kanilang basag na kristal sa pamamagitan ng pagsali sa PvP battles. Kapag naayos ang kristal, garantisado na ang matagumpay na kontrata at may mataas pang tsansa na makakuha ng S-rank na fairy. Dagdag pa rito, magpapakilala ang laro ng bagong sistema kung saan magkakaroon ng sariling pagkakakilanlan at personalidad ang mga fairy. Natuwa ang lahat sa balitang ito, lalo na si Earth. Gayunpaman, nag-alala siya na baka targetin ng ibang players ang mga craftsmen na hindi bihasa sa laban.
Ibinahagi niya ang kanyang pangamba sa kapwa niya craftsmen pero tiniyak nila sa kanya na magiging ligtas sila. Napagkasundoan na ng mga craftsmen na i-blacklist ang sinumang pipilit sa kanila na makipaglaban. Ibig sabihin, ang sinumang mang-target sa kanila ay tuluyang hindi na makakabili ng kanilang mga produkto. Nakahinga ng maluwag si Earth nang malaman niyang may paraan na silang protektahan ang sarili nila. Tinanong siya ni Blacks kung napuntahan na ba niya ang bagong bayan. Ipinaliwanag nito na maaari niyang gamitin ang warp portal para makarating doon pero binalaan siya na maraming seryosong PvP players ang nagtipon sa lugar. Binanggit din ni Blacks na may ilang players na sinasadyang ipagpaliban ang kanilang laban at mas pinipiling mag-duel muna. Para kay Earth, normal lang iyon sa isang laro, kaya tinanong niya kung may balak bang lumaban si Blacks, pero sinabi nitong mas tutok siya sa paggawa ng bagong kagamitan. Tinanggap ni Earth na isa rin iyon sa tamang paraan ng paglahok sa event kahit hindi pa siya sigurado sa susunod niyang gagawin. Ilang araw ang lumipas at inilabas ang pinakabagong patch ng laro, kaya nag-login si Earth. Dahil sa kuryosidad, sinubukan muna niyang tingnan ang bagong title system. Pero napansin niyang pinagtitinginan siya ng lahat at may mga nagbubulungan tungkol sa kanyang bihirang title. Nang tingnan niya ang stat window, nadiskubre niyang ang title niya ay Fairy Playboy. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil nakikita ito ng lahat ng players. Hindi niya ito may tatago maliban na lang kung sasali siya sa isang espesyal na PvP battle sa event. Hindi makapaniwala si Earth sa nangyayari at sobrang nahiya siya. Maya-maya, may grupo ng mga fairy na nagsimulang lumapit sa kanya. Dahil gusto niyang mawala ang title, nagdesisyon siyang makipaglaban. Desperado siyang naghahanap ng kalaban. Sa sandaling iyon, isang babaeng nagngangalang Rona ang lumapit at hinamon siya. Halos maiyak si Earth sa pasasalamat. Parang kilala siya ni Rona pero wala siyang ideya kung sino ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang miyembro ng Blue Collar Guild na pinamumunuan ni Sway. At sinabi niyang eksperto siya sa martial arts. Interesado raw siyang makita ang kicking techniques ni Earth. Pero bago pa niya tanggapin ang duel request, lumipad ang fairy ni Rona at dumapo sa balikat ni Earth. Nagtaka si Earth lalo na't parang may kakaibang aura ang fairy. Nagulat din si Rona dahil karaniwan ay mahiyain ang fairy niya. Biglang pinindot ng fairy ang reject duel button kaya lalo pang nalito si Earth. Akala niya umatras si Rona pero agad itong nagpaliwanag na wala siyang kontrol sa ginawa ng kanyang fairy. Pagkatapos, lumipad muli ang fairy papunta kay Earth at nagsimulang dumaikit sa kanya. Naguluhan ng mga tao sa paligid pero unti-unti nilang naisip na baka tama nga ang title niya, talagang isa siyang fairy playboy. Kahit ilang beses siyang maghamon ng duel, palaging pareho ang nangyayari, hindi ito pinapayagan ng mga fairy. Aminado si Rona na ngayon lang niya nakita ang ganitong sitwasyon. Habang naiinis si Earth at sinusumpa ang Game Masters, bumalik siya sa normal niyang routine sa laro na halos walang ginagawa hanggang sa muling lumapit si Rona sa kanya. Humihingi ito ng tulong dahil ayaw kainin ng fairy niya ang halos lahat ng pagkain na ibinibigay niya. Naisip ni Earth na baka gusto niyang magpaluto ng pagkain na kakainin ng fairy. Nagulat si Rona at tinanong kung paano niya nahulaan yon. Lumalabas na ang food stand ni Earth ay may napakahabang pila dahil halos lahat ng players ay may parehong problema. Nagtanong si Rona kung paano nagsimula yon. Ilang oras bago yon, may isang player na sinubukang pakainin ng fairy ng tinapay pero tumanggi ito. Kaya humingi siya ng tulong kay Earth para magluto gamit ang kanyang cooking skill. Nagustuhan ng fairy ang ginawa niyang pagkain at mabilis itong kumalat sa buong laro. Ngayon, dagsa ang mga players sa kanya at uma-order ng maraming pagkain para sa kanilang mga fairy. Ironically, kahit pilit iniiwasan ni Earth ang atensyon, palagi pa rin siyang napupunta sa spotlight. Sa huli, tumulong si Rona sa food stall at mabilis nilang natapos ang mga order ng customers. Nagpasalamat sila sa isa't isa at ipinaliwanag ni Earth na isasara na niya ang tindahan dahil nagsisimula na ring gumawa ng fairy food ang ibang players. Tinanong ni Rona kung ano na ang plano niya at doon niya na-realize na sobrang naging abala siya kaya hindi pa niya nasusubukan ang mga bagong features ng patch. Inaya siya ni Rona na sabay nilang puntahan ang bagong bayan at nag-warp sila papunta roon. Humanga si Earth sa Nexia, ang bagong town, at nagdesisyon silang i-explore ang PvP zone. May dalawang naglalaban, isang lalaki na may kasamang asul na loro at isa pang may kasamang lobo. Agad napansin ni Rona na may kakaiba sa lobo at itinuro ito kay Earth. Kinumpirma niya na tama siya, pero pinili nilang ipagpatuloy ang panunood. Nagsimula ang lalaki na may loro sa pagcast ng Fairy Wind Magic. At hindi nagtagal ay nagbanggaan na ang dalawang manlalaro gamit ang kanilang mga espada. Matindi ang laban at kapwa mahusay ang dalawa sa pagharang ng mga atake. Nakalamang ang lalaking may lobo at napaurong ang kalaban, sa kanya inutusan ng lobo na maglabas ng fire attack pero hindi ito sumunod.
Paulit-ulit niya itong inuutusan pero hindi ito kumikilos. Nagulat sina Rona at Earth dahil hindi dapat sumusuway ang mga fairy. Sinamantala ito ng lalaking may loro at umatake gamit ang lightning magic at tinapos ang laban sa isang malakas na hiwa ng espada. Natapos ang duel at tinanong ni Rona kung alam ba ni Earth kung bakit hindi sumunod ang Wolf Fairy. Ipinaliwanag ni Earth na ang kalaban ay isang slave fairy user. Nalito si Rona sa termino, kaya ipinaliwanag ni Earth na ito ang tawag sa mga taong inaabuso ang kanilang fairy. Pinipilit ng lalaking iyon ang lobo na sumunod sa pamamagitan ng pananakit. Kaya tumanggi na itong makinig. Biglang tumayo ang lalaki at halatang galit, handang saktan ng Wolf Fairy dahil sa hindi pagsunod. Agad naramdaman ni Earth na may mangyayaring masama. Tinanong siya ni Rona kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag niyang may napanood siyang video dati tungkol sa isang player na inabuso ang kanyang fairy. Dahil sa tindi ng pang-aabuso, nakialam ang system at pinarusahan ng player sa pamamagitan ng pagpilit na makipaglaban sa sarili niyang fairy. Tinanggap ng fairy ang hamon at nag-evolve pa sa S-rank habang nasa laban. Sa huli, natalo ang player at nawala sa kanya ang contract crystal. Buti na lang, sa pagkakataong ito, parang natauhan ng lalaki at umatras. Inamin ni Rona na hindi niya alam ang ganitong sistema, pero ipinaliwanag ni Earth na may mga lumang laro na may ganitong mechanics. Sa mga iyon, pwedeng magrebelde ang mga alaga o kahit umatake sa kanilang may-ari kung sobra ang utos. Para kay Rona, luma na ang ganitong sistema, pero sinabi ni Earth na mas pinapadali ng modern games ang karanasan ng players. Sa tingin niya, gusto ng Game Masters na gawing parang old school MMO ang larong ito. Nagpaalam si Earth at sinabing maglo-log out na siya. Sa totoong buhay, tinanggal niya ang VR headset at napaisip kung paano may mga players na tulad ni Rona na tunay na nagmamalasakit sa kanilang fairy, habang ang iba naman ay hindi. Gayunpaman, tinanggap niya na may kalayaan ng bawat player kung paano nila gustong maglaro. Kalaunan, nag-login siya ulit at nag-focus sa crafting. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang lalaking gumagamit ng slave fairy at sinabing gusto siyang makausap dahil sa kakaiba niyang title. Naiinis si Earth pero pinili niyang makinig. Inamin ng player na gusto niyang makipag-ayos sa kanyang Wolf Fairy. Nakakagulat, ang lobo ay naging maamo at maayos ang pakikitungo kay Earth. Inamin ng player na alam niya ang posibleng mangyari kung magpapatuloy siya sa pang-aabuso sa kanyang fairy. Kaya humingi siya ng payo kay Earth. Tinanong ni Earth kung bakit niya nagawang maging malupit sa lobo noong una. Simple lang ang dahilan ng player, naligaw siya ng impormasyon mula sa mechanics ng laro at mga trending videos online. Nakita niya ang ibang players na inaabuso ang kanilang fairies o ginagawang parang performance pets kaya ginaya niya ito. Pero dahil sa bagong patch, binigyan na ng personalidad ang mga fairy kaya nagbago ang lahat. Tumigil na sa pagsunod ang lobo at umabot pa sa puntong sinaktan niya ito para mapilit sumunod. Ngayon, puno siya ng pagsisisi at muli niyang nilapitan si Earth kahit handa siyang magbayad. Tinanggihan ni Earth ang bayad pero mariin niyang sinabi na dapat itigil na nito ang pagtrato sa lobo na parang alipin. Sa halip, nagbigay siya ng payo na simulan itong ituring bilang kaibigan. Hindi sigurado ang player pero ipinaliwanag pa ni Earth ng detalyado ang dapat gawin. Sinabi niyang dapat silang maglaban ng magkasama, magsalo sa pagkain, at magpahinga ng sabay. Pinayuhan din niya na magpaalam sa fairy tuwing maglo-log out siya para masanay itong ituring siyang kaibigan. Sa ganitong paraan, mas magiging bukas ang lobo sa pakikipagtulungan. Pagkatapos, hiniling ng player kay Earth na magluto ng masarap para sa Wolf Fairy. Mabilis na naghanda si Earth ng pagkain at ibinigay ito sa lobo. Kahit nag-aalangan sa simula, tinanggap din ito ng Wolf Fairy. Naluha ang player nang makita niyang unti-unting lumalambot ang loob ng kanyang kompanyon. Nagpasalamat siya kay Earth bago umalis kasama ang kanyang fairy pero may isang taong nakamasid sa tagpo. Nagtanong si Earth kung sino ito at nagpakilala ang lalaki bilang si Silver na humiling ng pribadong pag-uusap. Pumayag si Earth kahit hindi pa siya sigurado kung player ba ito o NPC. Sa loob ng bahay, napansin ni Earth na mas mataas ang kalidad ng gamit, galaw, at level ng matanda kumpara sa kanya. Naupo si Silver at tinanong kung nakilala na ba niya ang isang taong nagngangalang Glad. Matapos ang maikling katahimikan, sinabi ni Earth na hindi pa. Binanggit niya na may mga chismis na si Glad ay hinahabol ang mga players na may Fairy Playboy title. Nagtanong si Earth kung sino si Glad at ipinaliwanag ni Silver na dati itong kasama sa kanyang team. Isa itong mahusay na tank. Pero may problema sa ugali. Naintindihan ni Earth na tila pinalaya si Glad sa grupo. Sumang-ayon si Silver at sinabi na naging mayabang ito at minamaliit ang ibang miyembro ng team. Dagdag pa niya, nagalit si Glad matapos ang kamakailang insidente dahil siya lang ang hindi nakapag-form ng contract sa Fairy noong unang event.
Dahil dito, nagwala siya at sinisi ang lahat kaya siya ay pinalaya sa grupo. Pagkatapos, ipinatawag ni Silver ang kanyang fairy at ipinakita kay Earth na isa itong rank light Valkyrie. Ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit palaging minamaliit ni Glad ang kanyang mga pagtatangka tumulong. Ngunit matapos ang bagong update, nakakuha si Glad ng bagong contract crystal at nakipagpak sa isang Darkness Fox Fairy. Simula noon, gumagala na siya at naghahamon ng PvP duel sa ibang players. Naisip ni Earth kung kaya ba hinahabol ni Glad ang mga players dahil sa sama ng loob nito sa pagkabigo niyang makakuha ng fairy noong unang event. Binalaan siya ni Silver na plano ni Glad gamitin ang huling araw ng event para ipakita ang kanyang lakas at pinayuhan siyang mag-ingat. Siniguro ni Earth na magiging maingat siya at pagkatapos ay umalis si Silver. Gayunpaman, alam ni Earth na delikado ang basta-bastang pagtitiwala sa isang kwento lang. Kahit ganun, sinunod niya ang babala at nagdesisyon na limitahan ang kanyang oras sa lungsod. Kinabukasan, nakatutok si Earth sa paglalaban sa mga halimaw para mag-level up at mang-alap ng materials. Bagamat ang tunay niyang layunin ay umiwas sa hamon ng ibang players dahil ang pakikipaglaban sa monsters ay naglalak sa kanya sa safe state mula sa duels, patuloy pa rin siyang manghuhuli ng mga bear para sa karne at balahibo. Plano niyang gamitin ang balahibo para gumawa ng cloak dahil ang karaniwang armor ay hindi natatakpan ang likod. Mula sa malayo, tinamaan niya ng headshot ang isa sa mga bear pero hindi pa tapos ang laban. Nagalit ang sugatang bear at dirdiretsong sumugod kay Earth. Agad niyang ginamit ang mirror arrow skill niya na nagpakita ng dalawang clone na sabay nagpaputok ng pana. Tinamaan ng bear at mabilis na ginamit ni Earth ang whip para idikit ito sa lupa. Pagkatapos, tumalon siya at binigyan ng malakas na sipa ang bear. Natapos ang laban sa kanyang panalo at nag-level up ang kick skill niya hanggang level 50. In-upgrade niya ang kick niya bilang sliding charge, isang galaw na pwedeng gamitin para sumugod at agad umatras. Masaya siya sa bagong skill at napansin din niyang na-update ang game interface kaya mas madali nang makita ang progress niya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa minahan para mang-alap ng steel at light metal para sa bagong gear. Habang nagmimina, nataman niya ang isang explosive ore at agad niyang binalaan ng mga malapit na players na lumayo dahil pwede itong sumabog anumang oras pero walang nangyari at nagtawanan lang ang iba. Ipinaliwanag nila na ang explosive ore ay parang live grenade at karamihan sa players ay iniiwasan ito dahil hindi predictable pero may ilang eksperto na gumagamit nito at tinatawag silang bomb masters. Pagkatapos mangalap ng materials, pumunta si Earth kay Blacks pero may napansin siya sa mapa dahil ang danger perception skill niya ay nagtitrigger ng kakaibang babala. Pagpasok niya sa blacksmith shop, agad siyang tinanong ni Blacks kung gagawa na naman ba siya ng kakaibang item. Kahit biro ang dating. Tama ito dahil plano ni Earth gumawa ng bagong arrowhead at metal whip. Ang design ng arrowhead ay hango sa baluktot na dagger para mas effective sa pagkapunit ng laman. Sinimulan niya sa paghulma ng ore ingot para gawing arrow at sinubukang baluktutin ito. Matapos ang ilang bigong subok, nagtagumpay siya pero napansin niyang mas mahirap ito kaysa normal na arrowhead. Kahit mahirap, ang twisted arrow na ito ay may 15th attack at iba't ibang passive effects. Kapag tumama, nagkakaroon ito ng sugat at nagtitrigger ng fissure effect na patuloy na nagpapababa ng HP ng kalaban. Samantala, gumawa rin si Earth ng whip. Kadalasan, hindi metal ang gamit sa whip pero alam niya ang paraan para gumawa gamit ang lightweight metal. Ang metal na ito ay magaan pero matibay, kaya paulit-ulit niya itong pinapainit at ini-stretch hanggang maging katulad ng whip na meron siya. Plano rin niyang maglagay ng maliliit na triangular na parang fish scales para gawing mas delikado ang whip. Pagkatapos mabuo ang arrowhead, nag-notify ang system na magdudulot ito ng sugat sa sinumang tatamaan nito. Lumipat siya sa ibang lugar para ligtas na hawakan ng explosive ore. Dahil delikado ito, ginamit niya ang medicinal skills niya para gumawa ng mas ligtas na bersyon. Hinaluan niya ng oil at herbs ang ore para kontrolin ang bilis ng pagsabog. Matapos ang ilang pagsubok, nakagawa siya ng 3 oil samples. Para i-test, inihagis niya ang unang bote sa lupa pero walang nangyari. Inihagis niya ang pangalawang bote at biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog na halos ikinamatay niya at bumaba ang HP niya ng 80%. Napagtanto ni Earth na ang pangalawang oil ay sobrang lakas at dapat lang gamitin bilang last-ditch effort para mapabagsak ang kalaban kahit madamay na siya. Dahil dito, pinangalanan niya itong Hellmine Oil. Pagkatapos uminom ng potion para mag-recover ang HP niya, sinubukan niya ang unang bote at nakita niyang maliit lang ang naging pagsabog. Pero yun mismo ang gusto niya. Naintindihan niya agad na ito na ang pinakamahusay niyang formula kaya pinangalanan niya itong enhanced oil at nagsimulang gumawa pa ng marami para gamitin sa panghuhuli ng bear at pag-level up. Sa field, inihagis niya ang oil sa 3 bear at pinabagsak ang bawat isa gamit ang iba't ibang paraan.
Ang isa ay ginapos gamit ang whip at sinipa, ang isa ay tinamaan ng wind magic, at ang huli ay tinamaan ng headshot gamit ang pana. Sinuri niya ang mga nakuha niyang loot at napaisip kung gaano napadali ng oil ang panghuhuli niya. Pero may kapalit ito dahil baka maantala ang pag-level ng skills niya kung aasa siya rito ng sobra. Biglang nag-notify ang system na umabot na sa level 50 ang hunting bow skill niya at na-unlock ang Gatling arrow. Umabot din sa level 50 ang wind magic niya at nabigyan siya ng kakayahang lumipad. Nagbigay pa ng notification ng system na kapag naabot ang level 50 sa parehong hunting bow at wind magic, maaari niyang pagsamahin ang dalawa para ma-unlock ang unique skill na Olean Dust Hunting Bow, na nagpapalakas sa mga arrow gamit ang wind magic, pero kapalit nito ay hindi na siya makakapag-aral ng mas mataas na tier skill sa dalawang ability na iyon. Kahit interesado pa siya sa ibang magic skills, pinili ni Earth na mag-focus sa kombinasyon ng bow at wind dahil maganda ang synergy ng mga ito. Sinubukan niya agad ang bagong abilities niya. Ang Gatling arrow ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpakawala ng mga arrow sa ere at sunod-sunod na paputukin, habang ang flying skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang tumalon ng mataas at mag-glide sa hangin sa limitadong oras. Pagkatapos, bumalik siya sa lungsod at hiniling sa isang craftsman na gawing leather cape ang nakuha niyang bear fur. Biglang may lumabas na announcement na natapos na ang Fairy PvP event at ilalabas na ang 16 players na nakapasok sa final tournament. Dumating si Sway at sinabi kay Earth na malamang hindi sila nakapasok dahil hindi nila nasundan ang event. Inanunsyo ang 16 qualifiers at napansin ni Earth na kabilang dito sina Silver at Glad na may pinakamataas na win rates. Kahit matapos ang usapan niya kay Silver, hindi maiwasan ni Earth na maging interesado sa laban nila. Kalaunan, nagsimula ang tournament at dumagsa ang mga tao sa arena. Ginamit ni Earth ang long distance vision skill niya at napansin ng ilang players na may kaparehong title sa kanya. Habang nanonood ng mga laban, nagulat siya sa lakas ng mga fairies at sa laki ng improvement nila. Napagtanto niya na kung nakapasok siya, mga 10% lang ang tsansa niyang manalo. Pero may napansin siyang kakaiba, ang nanalong fairy ay sumisipsip ng light particles mula sa natalong kalaban. Hindi niya ito lubos na maintindihan pero ipinagpatuloy niya ang panonood hanggang finals. Ang huling laban ay sa pagitan ni na Silver at Glad. Kumpiyansa si Glad at sinabi kay Silver na sumuko na lang ito. Pero kalmado siyang sumagot na kailangan niya itong itama. Tinanong ni Glad kung paano, at sinabi ni Silver na babagsakin niya ito. Nagsimula ang laban at parehong sumugod ang dalawa. Nablock ni Glad ang atake at ginamit ang axe niya bilang distraction para mawala ng balanse si Silver. Umatras si Silver at agad namang nagpakawala ng agresibong offensive si Glad. Lalong uminit ang laban habang parehong ginagamit ng dalawa ang kanilang fairies at mga ability. Tinamaan si Glad ng fairy ni Silver at pansamantalang naparalisa ito. Sumugod si Silver para tapusin ang laban pero nakaiwas si Glad gamit ang burst ng wind magic. Gumanti si Glad at ang kanyang Fox Fairy ang naglabas ng decisive attack gamit ang isang malakas na fire blast. Si Glad ang idineklarang kampiyon ng tournament pero biglang may hindi inaasahang nangyari. Ang kanyang Wolf Fairy ay naging isang kumikinang na orb at nag-evolve bilang Fox Girl. Masayang inutusan siya ni Glad na sumunod. Pero tumanggi ito. Nalito si Glad at humingi ng paliwanag at sinabi ng Fox Girl na ang transformation ay isang pagsubok para pumili ng susunod na pinuno ng mga fairy. Ayon sa kanya, may propay siya na ang magiging leader nila ay dapat malakas at may kakayahan sa pakikidigma. Hindi pa rin maintindihan ni Glad kaya ipinaliwanag niya na ang mga fairy ay hindi likas na mahilig sa digmaan kaya natuto sila sa mga tao. Sa mga laban na ito, ang nananalo ay nakakakuha ng kaalaman at karanasan ng natalo. At ang ultimate champion ang magiging bagong pinuno. Nainis si Glad dahil pakiramdam niya ginagamit lang siya ng mga fairy at pagkatapos ay iniiwan. Pero ipinaliwanag ng Fox Girl na karamihan sa fairies ay nananatiling kasama ng kanilang players at siya lang ang aalis dahil tapos na ang kanilang kontrata. Ang tunay na layunin niya ay tulungan si Glad na maghiganti sa matandang lalaki. Sinabi niya na hindi sila tunay na naging magkasama bilang tunay na partners kaya hindi nila naabot ang tunay na layunin ng pagkakaisa. Sumigaw si Glad sa galit pero kalmado siyang sinagot ng Fox Girl na para sa kanya, ang lahat ng ito ay realidad, hindi laro. Napagtanto ni Earth na parang hindi AI ang kausap niya dahil sobrang natural ng pagsasalita nito pero binaliwala niya muna ito at nagpatuloy sa panonood. Inalok ng Fox Girl si Glad ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isang fairy na kasing lakas niya pero tumanggi ito at piniling kalabanin siya. Dahil walang gustong umatras, nagsimula ang duel. Agad nagcast ang Fox Girl ng 5 spells ng sabay pero nakaiwas si Glad at gumanti ng atake. Madali niya ring naiwasan ang kanyang atake at ginamitan siya ng electric shock para maparalisa. Sinundan ito ng sunod-sunod na skills para tapusin siya.
Matapos ang laban, ibinalik ng fairy ang matandang lalaki at sinabing natuto na si Glad sa leksyon niya. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng players na may fairy playboy title at nagpasalamat sa kanila sa hindi pagsali sa fairy PvP event. Bilang gantimpala, bawat isa sa kanila ay bibigyan ng fairy. Ngunit si Earth ay naiiba, kailangan niyang lumaban sa kanya. Naguluhan si Earth, pero sinabi lang ng fairy na gusto niya siyang labanan. Ipinaliwanag niya na hindi niya pwedeng ipamigay ang rewards ng libre dahil hindi sumali si Earth sa tournament. Sumang-ayon si Earth dahil alam niyang hindi ito patas sa ibang players. Kaya imbes na simpleng reward, magiging laban ng proseso, at kahit matalo siya ay makakakuha pa rin siya ng bahagi ng kapangyarihan ng fairy. Kung mananalo siya, mas malaki pa ang reward. Pumayag si Earth sa kasunduan, at biglang nawala ang kanyang fairy playboy title. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Shady Development Team at sinabing umabot na sa rurok ang event. Ilang sandali siyang nagplano ng strategy, alam niyang napakaliit ng tsansa niyang manalo dahil isang malakas na atake lang mula sa fairy ay sapat na para ibalik siya sa respawn point. Pero may kalamangan siya, alam na niya ang paraan ng kanyang pakikipaglaban. Alam ni Earth na may kalamangan siya dahil hindi pa niya kalaban ang isang tulad niyang pangunahing gumagamit ng bow. Kailangan din niyang kumilos agad dahil mababa na ang stamina niya at kapag hinaban pa ang laban, siguradong matatalo siya. Pero ang tanging pag-asa niya ay gumamit ng maruruming taktika. Inihanda niya ang kanyang mga oil at naghandang lumaban ng magkabilang panig. Pag zero ng countdown, mabilis siyang umikot at umatras para mag-create ng distansya. Nagulat sandali ang fairy girl pero naintindihan niya agad na archer ang kalaban niya kaya kailangan nitong umatras. Nagpaputok si Earth ng unang arrow na may 70% power pero sinalubong ito ng wind magic at na-counter. Kahit nagulat siya sa simula, napagtanto niya na kapag full power ang tirada niya, kaya nitong basagin ang magic nito. Nagsimula ang fairy girl maglabas ng maraming fire lances pero mabilis na umiwas si Earth. Muli siyang nagpaputok ng arrow at sinubok ang eye block ito ng fire magic ng fairy pero hindi ito gumana at tinamaan siya sa balikat. Narealize ng fairy girl na kailangan niyang lumapit para mapigilan ang sunod-sunod na atake ni Earth. Pero handa si Earth at naglabas ng bote. Akala ng fairy potion ito kaya sinubukan niyang pigilan siya pero inihagis ni Earth ang bote at naglabas ito ng makapal na usok. Habang natatakpan ng usok ang paligid, napagtanto ng fairy girl na lason ang laman nito. Sunod-sunod na inihagis ni Earth ang enhanced oil bottles at nagkaroon ng mga pagsabog. Napagtanto ng fairy na mali ang desisyon niyang hindi aiban ang paggamit ng items. Ipinaliwanag ni Earth na bilang tao, kailangan niyang gumamit ng diskarte para makalaban sa mas malakas na kalaban. Gumawa ang fairy ng mga pader ng lupa para harangan ng paningin at atake ni Earth pero ginamit niya ang stealth skill niya. Sinubukan siyang hanapin ng fairy pero hindi niya ito ma-detect. Habang unti-unting nawawala ang mga pader. Naghanap siya sa paligid pero biglang sumulpot si Earth sa likod at ginamit ang whip para ikulong siya. Agad siyang sumunod gamit ang sliding charge at pinagsama ito sa bagong bow techniques niya. Nagpakawala siya ng mga arrow sa ere at sunod-sunod na pinaputok na parang machine gun, tapos ginamit ang double clone technique para tuluyang ma-overwhelm ang fairy. Matapos tamaan ng maraming arrow, ginamit ni Earth ang fly at big jump para maglabas ng isang piercing arrow diretso sa core nito. Sinipa pa niya ang arrow para itulak ito papasok, dahilan para mag-disintegrate ang fairy. Nag-ingay ang audience sa sobrang hype sa laban niya, pero agad na nagsisi si Earth dahil alam niyang dahil sa pagpapakita niya ng combo moves sa harap ng maraming tao, lalo lang siyang dadayuhin ng mga gustong makipaglaban at manghingi ng enhanced oil. Sinubukan niyang tumakas, pero biglang bumalik ang fairy at hinaranggan siya. Inamin nito ang kanyang pagkatalo at sinabing oras na para kunin niya ang reward. Inutusan siya nitong ilabas ang kanyang sirang fairy contract crystal at ang ring ng Fairy King. Nalito si Earth at tinanong kung ang ibig niyang sabihin ay ang singsing na nakuha niya sa dungeon. Nang tingnan niya ang contract crystal niya, sinabi ng fairy na hindi siya predictable dahil may 5 ilaw na ito. Tinawag niya ang Children of Light at 2 pang ilaw ang lumitaw sa loob ng kristal. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang kristal at ang singsing. Tinangka niyang isuot ang singsing sa daliri ni Earth pero umatras siya dahil akala niya ay parang marriage proposal ito. Gumamit ng spell ang fairy para palakasin ang sarili at pilit na naisot ang singsing sa kanya. Pagkatapos, nagpakita ang system ng mensahe na ang singsing ay isang unique item na may taglay na 6 na elemento ng kapangyarihan ng fairy, at kapag suot ito ay mabibigyan siya ng access sa fairy country. May isang problema lang. Kahit sobrang taas ng stats ng ring, hindi ito matanggal ni Earth. Nadagdagan ng 10% ang attack, defense, at mana recovery niya habang bumaba ng 5% ang mana consumption. Dagdag pa rito, may chance ang bawat atake niya na mag-summon ng illusion ng Fairy Queen.
Pero ang pinakakakaiba ay ang bagong title niya, The One Who Even Charmed the Fairy Queen. Alam agad ni Earth na magdudulot ito ng gulo sa hinaharap. Pagkatapos nito, nawala ang Fairy Queen at opisyal na natapos ang event. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Earth na ang ibang players na nanood ng laban niya ay nagsisimula ng matutong gumamit ng bow. Dati, siya lang ang archer sa game, pero ngayon ay dumarami na sila. Patuloy pa rin siya sa paggawa ng oils pero hindi niya maiwasang malungkot. Pinili niya ang bow at wind dahil itinuturing itong mahina ng karamihan pero ngayon nakikita na ng mga players ang totoong lakas nito. Biglang sumulpot ang Fairy Queen at nagulat siya. Tinanong niya kung paano siya nahanap at sinabi lang nito na ang ring ay teleportation point din. Tinukso siya nito at sinabing pumunta siya para dalhan ng love ang malungkot na lalaking wala pang fairy. Tinamaan ni Earth ang ulo niya at sinabihang bumalik na sa trabaho dahil alam niyang tumatakas lang ito sa responsibilidad. Bumalik si Earth sa lungsod pero hindi mapakali dahil lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at nagbubulungan na asawa siya ng Fairy Queen. Biglang may sumigaw sa di kalayuan pero pinili niyang huwag makisali at nagpatuloy sa plano niyang manghuli at sumubok ng bagong teknik. Naalala niya ang sinabi ng Fairy Queen na ang sinumang magsuot ng ring ay makakakuha ng Prism Nova spell. Ginamit niya ito sa bear matapos itong pahinain gamit ang arrows at atali gamit ang whip. Nagsimula siya ng spell at pagkatapos ng mahabang incantation, may malaking sphere na nabuo sa ibabaw ng bear at ginawa itong bato. Naguluhan siya sa simula, pero sa ilang ulit na paggamit, napagtanto niya na ang Prism Nova ay nagbibigay ng random abnormal status effect sa kalaban. Nahanap niya ang isang liblib na lugar at nag-set up ng provisional kitchen. Sinubukan niyang magluto ng maraming dishes para mapabilis ang cooking efficiency niya. Binanggit niya ang spell sa Fairy Queen at sinabi nito na mababa ang chance ng paralysis at petrification at may napakahabang cooldown ang skill. Nang subukan nitong kumuha ng pagkain niya, pinigilan siya ni Earth sa pamamagitan ng mahinang pagsapok sa ulo at sinabing ibebenta niya ang pagkain at hindi kakainin. Sinabi ng Fairy Queen na puro sweets lang ang pagkain sa kanyang kaharian kaya nagsasawa na siya. Alam ni Earth na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga tao pero hindi ibig sabihin nito na pwede siyang istorbohin kahit kailan. Biglang may sumulpot na lalaki at nagreklamo na hindi siya pinapansin ni Earth sa lungsod. Nakilala agad ni Earth na ito yung istorbo. Nagpakilala ang lalaki bilang Nazar mula sa Bow of Apollo Guild at nagmamalaki na ang misyon nila ay palayain ang archers mula sa oppression kahit si Earth ang totoong nagpoproseso noon. Naintindihan ni Earth na tanga ang lalaki. Sinabi ni Nazar na bibigyan niya si Earth ng pwesto sa guild sa pinakamababang rank pero tumanggi si Earth at umalis na lang. Pagkatapos, nag-set up si Earth ng food stall sa lungsod at tinangka niyang paalisan ng Fairy Queen. Pero tumanggi ito. Sa huli, napilitan siyang bigyan ito ng pagkain na ginawa niya. Nagmumuni si Earth kung gaano kalakas kumain ng Fairy Queen pero tinawag lang siya nitong silly at sinabing hindi niya pa rin naiintindihan kung bakit ito laging nandyan sa tabi niya. Bigla na lang itong nawala, sinabing babalik lang siya agad. Pagkatapos, pumunta si Earth sa workshop ni Blacks para ayusin ang kanyang gear. Habang nagsisimula siya, naiinis siya dahil sa dami ng players na nakapalibot sa kanya at sobrang lapit ng tingin nila. Casual na ipinaliwanag ni Blacks na sikat na siya ngayon pero sinabi ni Earth sa kanila na lumayo at bigyan siya ng espasyo. Sinimula ni Earth ang paggawa ng gear niya, una ang X-type bow. Dahil bumaba na ang durability nito, kailangan na niya gumawa ng bago kaya pinalitan niya ang main body at strings. Gumamit siya ng high-quality wood mula sa pangalawang bayan para sa katawan at light metal para sa brace. Dahil dito, mas lumakas pa ang bow niya. Mula sa 32 atak ng luma, naging 46 na ang bago. Pagkatapos, inasikaso niya ang bladed shoes niya. Pinalitan niya ang pangunahing material ng light metal para mas magaan at mas matibay, at inayos niya ang balance nito. Naglagay siya ng twisted arrow spike sa soles para mas malakas ang impact. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya nilagyan ng side blade. Sa halip, naglagay siya ng 3 blades na parang claws sa dulo ng paa at 3 twisted arrowhead sa ibabaw ng sapatos para pwede siyang maneksak habang sumisipa. Ginawa pa niyang detachable ang claws para madaling palitan. Dahil dito, ang fangle leg blade niya ay may 10th defense at 29 na attack. Pagkatapos nito, pumunta siya sa crafter girl na gumawa ng cloak niya at napansin niyang halos perfect item grade ang ginawa nito pero hindi nagtaas ng presyo. Nagulat si Earth dahil mas mura ito kaysa inaasahan niya pero sinabi ng crafter na pareho lang ang charge niya kahit anong grade ng item. Plano niyang i-test ang gear sa panghuhuli pero biglang nakatanggap siya ng message mula kay IM. Ang guild master ng Bow of Apollo. Pumayag siyang makipagkita at napansin ng grupo ng archers. Nagpakilala si IM at diretsyong tinanong ni Earth kung bakit siya pinatawag.
Agad humingi ng paumanhin si IM sa kalokohan ni Nasser, sinabing dahil sa laban ni Earth sa Fairy Queen, naging big deal siya at ginamit siya ni Nasser para sa sariling ambisyon ng guild. Sinabi ni Earth na hindi iyon problema. Ipinaliwanag ni IM na umabot na sa sobrang kapangitan ng ugali ni Nasser dahil sinasabi nitong parte siya ng guild kahit hindi naman. Pareho silang humingi ng tawad pero pinatigil sila ni Earth at pinatayo. Sinabi ni IM na pinarusahan nila si Nasser sa pamamagitan ng pag-alis ng rank niya mula lieutenant naging ordinary member na lang siya at nawala lahat ng privileges niya. Tinanggap ito ni Earth bilang patas na parusa. Sinabi pa ni IM na nanood siya ng laban ni Earth at tingin niya inspirasyon siya sa lahat ng archers pero hindi sumasang-ayon si Earth dahil pinili lang niya ang weak class para umiwas sa atensyon. Sa developer room, pinag-uusapan ng team ang tungkol kay Earth bilang player na nakatalo sa Fairy Queen, nakakuha ng friendship nito, at naging inspirasyon ng iba kaya minabuti nilang bantayan siya. Biglang lumabas ang kaibigan ni Earth at ipinakita ang bagong status effect na Break Arms, kung saan hindi makakahawak ng weapon ng player kapag nataman nito. Dagdag pa rito, kapag ang isang player ay nataman sa braso at lumagpas sa 25% ng total HP damage, maaari silang ma-paralyze o maging bato. Pagkatapos nito, inanunsyo ang bagong dungeon na tinatawag na Challenge from the Departed. Ang dungeon na ito ay may random na generated floors, puno ng traps, at ang objective ay maabot ang ika-10 palapag. Napagtanto ni Earth na kailangan niya ng shield para dito. Alam niyang hindi sapat ang pag-asa lang sa pag-iwas, lalo na sa masisikip na lugar. Kaya ipinakita niya ang bago niyang maliit na shield na compatible sa bow. Gamit ang mga materyales na nakalap niya kamakailan, gumawa siya ng bagong gear at nagsimulang magdisenyo ng high-tech compound bow. May dala pa siyang blueprints mula sa totoong mundo kaya mas advanced ito kaysa dati. Nagulat si Blacks nang makita na may attack power na 38 ang bow kahit mababa ang bow score nito na 3 lang. Ipinaliwanag ni Earth na sobrang mahal ng arrows para rito kaya ginawa lang niya ito para pag-aralan ng mechanics at hindi niya ito balak gamitin. Gumagawa na siya ng mas superior na design. Dahil wala ito sa real world, siya mismo ang gumagawa ng blueprint. Buong gabi siyang nagtrabaho at natapos ang bagong project niya, isang shield na hindi ordinaryo. May nakatagong compact bow ito sa loob, maliit pero lethal at precise dahil sa built-in scope. Kapag binitawan ng grip, bumabalik ito bilang normal na shield. Perpektong weapon ito para sa kanya dahil kahit ma-disable ang arms niya dahil sa break arms, kaya pa rin niyang lumaban mula sa malayo. Kalaunan, pumunta si Earth sa bagong dungeon at nakatagpo ng grupo na parang Power Rangers. Wala ang Black Ranger dahil may sakit at naghahanap sila ng papalit kaya inalok nila si Earth dahil alam nilang mahihirapan siyang mag-isa. Pumayag si Earth na sumama sa kanila. Pagpasok nila sa dungeon, excited ang Rangers pero pinatigil sila ni Earth at sinuri muna ang paligid. Ramdam niya agad na delikado ang unang room na may 15 traps, kabilang ang instant kill traps. Siya ang nanguna habang sumusunod ang grupo. Napanatag si Blue Ranger at sinabi ni Red Ranger na alam niyang kakayanin nila dahil asawa ito ng Fairy Queen. Pagkatapos malinis ang unang area, umatras si Earth at pinahawak ang lab sa Rangers. Nakalaban sila ng skeleton monsters at nagtagumpay. Nakahinga ng maluwag si Earth habang nagpo-focus sa traps. Sa third floor, mas lumakas ang kalaban at inutusan ng Pink Ranger ang grupo na umatras at siya ang humarap. Natalo niya ang ilang monsters pero mas malakas ang mga ito kaysa sa unang floors. Nagulat ang Axe Wielder nang walang epekto ang mga atake niya, kaya ipinaliwanag ni Earth na immune sa physical attacks ang mga kalaban na iyon. Ginamit ni Earth ang Wind-Enhanced Bow attacks para madaling maklear ang enemies. Natagpuan nila ang entrance ng 4th floor, pero 40 minutes na ang lumipas at 1 oras lang ang allotted time nila. Kaya nagdesisyon silang hanggang 5th floor na lang ang target. Pagpasok nila sa 4th floor, nakaramdam si Earth ng kakaibang lamig at pakiramdam na may masamang mangyayari. Biglang may sumigaw ng tulong sa loob ng dungeon. Sumugod ang mga Rangers at sumunod si Earth kahit nag-aalangan pa siya. Pagpasok nila, biglang bumagsak ang pinto dahil sa trap at napagtanto ni Earth na natrap sila hanggang matapos nila ang room challenge. Napapalibutan sila ng skeleton monsters at tuwang-tuwa ang mga Rangers sa laban. Agad nag-check si Earth ng traps at nang makita niyang wala na, ginamit niya ang buong lakas niya. Lahat sila ay nagpakawala ng kani-kanilang attacks na medyo over the top para kay Earth pero hindi may kakaila ang lakas nila. Mabilis na naklear ang room at dahil nauubos na ang oras, ibinalik sila sa labas ng dungeon. Humanga ang Red Ranger kay Earth at tinanong ang level niya. Hindi eksaktong sinabi ni Earth pero inamin niyang lampas level 20 siya. Sa totoo lang, higit pa siya sa level 30 pero pinili niyang huwag ipagmalaki ito. Hinati nila ang maliit na rewards, in-add siya ng grupo bilang friend at naghiwa-hiwalay sila pagkatapos.
Napagtanto ni Earth na kailangan niyang mas mapabilis ang pag-disarm ng traps kung gusto niyang maabot ang 10th floor kaya gumawa siya ng plano para i-improve ang thief skills niya. Tinulungan siya ni Blacks at na-upgrade pa ang lockpicking tool niya ng higit sa inaasahan. Dahil dito, lalo siyang na-motivate at gumawa ng maraming arrows para sa susunod na dungeon run. Biglang dumating ang Fairy Queen na mukhang iritado. Ipinaliwanag niya na madali lang ang pamimigay ng crystals pero naiinis siya sa dami ng tanong ng players kaya nakipaglaban siya sa kanila at binuhay pa ang mga ito para paulit-ulit na talunin. Para maibsan ang stress niya, isinama niya sa listahan ng tasks ang ideya ng marriage certificate para kay Earth. Naguluhan si Earth at agad itong tinanggihan. Kalaunan, natuwa ang Fairy Queen sa lasa ng meat bun ni Earth at ipinagmalaki niya na level 50 na ang cooking skill niya at na-unlock na niya ang steamer. Masaya siyang siya ang unang nakatikim nito. Dahil dito, naisip ni Earth na mahirap din pala ang pagiging queen kaya hindi na niya muna ito tinanggihan. Pero bigla siyang tinawag nitong husband na nag-iwan kay Earth ng pagdududa kung nagkamali ba siya ng desisyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na gumawa si Earth ng iba't ibang tools at paulit-ulit na bumalik sa dungeon para sanayin ang trap disarming at lockpicking skills niya. Kahit madalas siyang natatrap at namamatay, umabot pa rin siya sa level 50 ng thief skill. Dumating siya sa pinakamahirap na desisyon kung i-evolve ba ito sa Superior Thief o Benevolent Thief. Ang Superior Thief ay mas mataas lang na version ng skill na may mas mataas na success rate. Ang Benevolent Thief naman ay nagbibigay ng kakayahang magnakaw ng items mula sa monsters at magdeal ng dagdag damage sa surprise attacks pero mas mahirap i-level up. Pinili niya ang Benevolent Path at bumalik sa pagsasanay. Sa tuloy-tuloy na practice, gumanda ang success rate niya at nasimulan niyang maintindihan ang dungeon mechanics. Paulit-ulit niyang dinaanan ang parehong skeleton kaya natutunan niya ang galaw ng mga ito. Napagtanto niya na naaakit ang monsters sa liwanag kaya sinadya niyang maglakad sa ganap na dilim gamit ang night vision skill niya. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang maraming laban at mabilis na makalampas sa dungeon. Mahigit 5 minuto na lang ang natitira nang marating ni Earth ang hagdan papunta sa ikasyam na palapag. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang napakalaking silid. Doon niya nakita ang hagdan papunta sa final floor, pero puno ng traps ang buong lugar. Lalong lumala ang desperasyon ni Earth. Nasa harap na niya ang exit pero wala na siyang oras para i-disarm ang mga delikadong trap. Ilang segundo na lang ang natitira. Kaya tumakbo siya ng buong bilis at ginamit ang high jump at fly skill. Lumipad siya para iwasan ang traps pero hindi pa rin sapat para maabot ang hagdan. Bumagsak siya sa isang trap pero mabilis na gumulong palayo at nakaiwas sa mga sumabog na sandata. Sa himala, nakaabot siya sa hagdan at nagulat siya nang hindi siya tinanggal sa dungeon. Tiningnan niya ang timer at nakita niyang nagyelo ito sa 2 segundo na lang. Naguguluhan pa rin, uminom siya ng potion para magpagaling. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa loob pa rin siya ng dungeon at inisip na baka itinuring siya ng system na nakatapos ng final floor. Kahit litong-lito, sinubukan niyang kalmayan ang sarili. Siya ang unang player na nakarating sa last floor. Bumaba siya sa mahabang hagdan nang biglang may nagsalita. Tinanong ni Earth kung sino ito at sinabi ng boses na hindi niya inaasahang may makakarating sa final floor. Nagpakilala ito bilang si Andre, isang knight ng Empire. Ipinaliwanag ni Andre na dahil sobrang haba ng hagdan, gagamitin niya ang oras para ikwento ang kanyang kasaysayan. Noon, inutusan siya ng kanyang bansa na pasukin ang lugar na ito kasama ang isang buong hukbo. Pero lahat sila ay namatay dahil sa monsters at traps, at siya lang ang nakaligtas na nakarating sa pinakaloob na silid, pero wala siyang nakita doon at maging ang hangin ay naubos. Kalaunan, naging skeleton knight siya at pinabantayan sa dungeon. Nagtanong si Earth kung nandyan pa ba ang silid, at sinabi ni Andre na sinira niya ito para wala nang iba pang makaranas ng ganoong kamatayan. Napaisip si Earth na kahit naging monster na siya, nananatili pa rin ang pagiging knight ni Andre. Dagdag pa ni Andre, sa baba ng hagdan niya hihintayin si Earth. Tinanong ni Earth kung ano ang gusto niya at sinabi ni Andre na gusto niyang mamatay. Natigilan si Earth. Ipinaliwanag ni Andre na sobra na ang kanyang naranasan at ayaw niyang tuluyang maging halimaw. Pero malapit na siyang sumuko. Nakiusap siya kay Earth na palayain siya sa sumpa at hayaan siyang makasama muli ang kanyang mga kasamahan. Biglang naglaho ang hagdan kaya napilitan si Earth na tumakbo pabalik pero nahulog siya sa isang walang katapusang bangin. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay siya at nakarinig ng kakaibang tunog. Si Andre yon, pero tumatawa ng baliw at kausap ang sarili. Napagtanto niya na tuluyan ng sumuko si Andre at may ibang kontrol na sa katawan niya. Agad tumayo si Earth at panyane siya sa ulo pero nagreklamo lang ang skeleton. Sinabihan siya ni Earth na tumahimik at muling panyana. Sa pagkakataong ito, sinalag ito ng kalasag ng skeleton at sinabing papahirapan muna niya si Earth bago siya patayin.
Biglang gumamit ang skeleton ng skill at mabilis na sumugod, halos hatiin si Earth sa dalawa, pero nakaiwas siya sa huling sandali. Namangha si Earth sa bilis ng skeleton habang inuulit nito ang parehong atake. Kaya napilitan siyang itaas ang shield para depensa. Mukhang humanga ang skeleton sa kanya at tinukso pa ito ni Earth kahit alam niyang delikado ang sitwasyon. Sobrang bilis ng kalaban at nakakabagsak ang lakas ng bawat tama nito. Pinuri siya ng skeleton dahil nakadepensa siya at muling sumugod. Lumipat si Earth sa defensive stance tapos bigla siyang umatras at naghagis ng bote ng enhanced oil. Galit ang skeleton pero kalmado lang si Earth habang sinasabi niyang hindi siya lumalaban gamit ang espada. Binaril niya ito ng arrow pero sinangga ito ng skeleton at gumanti ng flying slash na bumisag sa bow ni Earth. Sinubukan ng skeleton tapusin ang laban sa mabilis na paglusob pero nakaiwas si Earth sa huling sandali. Tumawa ang kalaban at tinukso si Earth na wala na siyang magagawa ngayong sira na ang bow niya. Hinimok siyang sumuko pero tumanggi si Earth at sinabi niyang may nakatagong sandata pa siya, ang kanyang kanang braso. Naguluhan ng skeleton pero ginawang crossbow ni Earth ang shield niya at nagpaputok. Naiwasan ng skeleton pero patuloy lang si Earth sa paggalaw at pagpapaputok. Mabilis na lumapit ang skeleton at umatake pero paulit-ulit na nakakaiwas si Earth. Gayunpaman, may problema sa shield bow niya, kaya flame arrows lang ang kaya nitong iputok at hindi rin siya makagamit ng combat arts. Kahit kulang sa lakas, mas mabilis ito kaysa heavy bow. Pinagpatuloy ni Earth ang mabilis na galaw at tuloy-tuloy na pagputok na lalong kinainis ng skeleton. Galit na sumugod ang kalaban gamit ang shield charge, pero umiwas si Earth. Gumamit pa ang skeleton ng shield chaser skill para magbago ng direksyon, kaya naipit si Earth sa pader at na-stun. Sinabi ni Andre na oras na para ipadala si Earth sa kanilang mga Diyos na ikinagulat ni Earth. Ipinaliwanag ng skeleton na naniniwala ang mga tao sa mga Diyos kaya ganoon ang sinasabi nila. Sasaksakin na sana siya ng skeleton habang nakaston. Pero eksaktong nag-wear off ang epekto kaya nakaiwas si Earth. Bigla siyang nag-dropkick sa mukha ng skeleton at sinabi niyang walang Diyos sa mundong ito kundi ang hindi matitinag na kagustuhan ng tao na mabuhay kahit anong mangyari. Hinamon siya ng skeleton na ipakita ang will niya at itinaas ang espada. Tumakbo si Earth palapit, tumalon sa pader, at ginamit ang whip para pigilan ang espada ng kalaban, saka sinundan ng sipa sa mukha, pero hindi pa rin sapat. Nagsimula siyang mag-cast ng matinding spell para tapusin ang laban. Pero matagal ang incantation kaya nakapag-ipon ng lakas ang skeleton at sumugod ulit. Bahagyang nag-activate ang spell at nabind ang skeleton, pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake at nabasag ang shield ni Earth. Patuloy pa rin si Earth sa pag-cast kahit parang walang katapusan ng proseso. Sa huling sandali, nag-activate ang spell pero hindi ito ang inaasahan niyang resulta. Akala niya tapos na, pero biglang lumitaw ang Fairy Queen sa tabi niya. Naalala niya na ang ring ay may maliit na tsansa para ipatawag ang phantom nito. Ngumiti ang Fairy Queen at nag-cast ng Blizzard spell bago tuluyang naglaho. Ginamit ni Earth ang pagkakataon para barilin ang Skullhead at nagpakawala ng sunod-sunod na bow attacks gamit ang lahat ng skills niya. Sinubukan ni Earth tapusin ang laban gamit ang pagsabog mula sa enhanced oil. Bumagsak ang skeleton sa lupa at nakita ni Earth ang kaluluwa ni Andre. Ngumiti ang knight at binati siya sa pagkapanalo. Ipinaliwanag ni Andre na dahil natalo siya ni Earth bago tuluyang maglaho ang kanyang kaluluwa, may natitira pa siyang sandali para magpasalamat. Tinanong ni Earth kung natupad ba niya ang hiling ni Andre at tumango ito na may ngiti. Nagtanong si Earth kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito, at sinabi ni Andre na matagal na niyang inaasam ang kalayaan, pero hindi niya inasahan na isang solo player ang magpapalaya sa kanya bago siya tuluyang mawala. Bago siya maglaho, ipinagkatiwala ni Andre kay Earth ang kanyang espada at sinabi na kahit luma na ito, isa pa rin itong anti-gum bagay na may mataas na halaga. Binanggit din niya ang sinabi ni Earth tungkol sa mga Diyos. Para kay Andre, totoo ang mga Diyos dahil pinigilan siya ni Earth na maging ganap na halimaw. Unti-unting naglaho si Andre at ang kanyang kasama at biglang may urgent announcement sa buong game na nag-aanunsyo ng matagumpay na pag-clear ni Earth sa dungeon at event. Tinukso rin ng system ang isang bagong sandata na tinatawag na Night Sword pero ilalabas pa ang buong detalye nito sa hinaharap. Alam ni Earth na maaaring may mas malalakas pang armas na lalabas sa mga susunod na secret boss events. Makalipas ang ilang oras sa blacksmith shop, mas malaking problema ang iniisip ni Earth. Nasira na ng tuluyan ang kanyang shield at whip. Dahil wala ng paraan para ayusin ang mga ito, nagdesisyon siyang mag-focus na lang sa paggawa ng bagong maliit na shield at hindi na isama ang whip. Sa isang madilim na silid, abala ang mga developer sa paggawa ng report. Napansin ng babae na mukhang nag-e-enjoy ang kanilang AI na PN0E. Sagot naman ng lalaki, posibleng konektado ang learning progress nito kay Earth.
Pero may isa pang problema, ang AI na PN1E ay reklamo ng reklamo dahil na Bob-ord. Kalmadong sinabi ng lalaki na maghintay na lang muna sila. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Earth sa grupo ni Sway para sa dungeon run. Nagpasalamat si Earth sa pag-imbita sa kanya. Ipinaliwanag ni Sway na wala sina Nora at Casmine kaya kailangan nila ng thief player na marunong din mag-deal ng damage. Naguluhan si Earth dahil si Millie lang ang healer nila. Ipinaliwanag ni Sway na may isinama silang isa pang healer. Nagtataka si Earth kung nasaan ito at humingi ng paumanhin si Sway dahil late ito. Habang naghihintay, sinabi ng grupo na medyo bastos daw ang bagong member. Napagtanto ni Earth na kailangan niyang huwag na lang pansinin ang ugali nito. Humingi ng paumanhin si Sway dahil basta na lang siya nag-recruit ng random player nang hindi inaalam ang ugali. Dumating si Elisa, ang bagong miyembro, at sinabi niyang parang may welcome ang party pa para sa kanya. Sinimulan siyang sermonan ni Sway dahil sa pagka-late tapos ipinakilala siya kay Earth at sinabing mahusay siyang magician kaya walang dapat ipag-alala. Napaisip si Earth na mukhang mahirap ang buhay ni Sway dahil pati pagpapakilala ay siya pa ang gumagawa. Pero si Elisa ay tumanggi mag-sorry at sinimulang latein si Earth bilang mahina raw na archer. Ngumiti lang si Earth at sinabing susubukan niya ang skills nito sa loob ng dungeon. Sa loob, nagsimula si Earth sa pagbubukas ng mga pinto gamit ang lockpicking. Sinabi ni Rona na tama ang desisyon nilang isama si Earth dahil sa dami ng traps. Pinaalala ni Earth na kahit common ang traps, may ilan na instant kill kaya kailangan mag-ingat ang lahat. Pero patuloy pa rin sa pagrereklamo si Elisa. Madaling nakarating ang grupo sa 5th floor, kaya nagdesisyon si Sway na magpahinga muna. Naiirita si Elisa dahil gusto niyang dirdiretsong tumakbo papuntang 6th floor nang walang pag-iisip. Reklamo niya, 30 minuto pa lang sila sa loob at kailangan na nilang magmadali. Ipinaliwanag ng grupo na may mga delikadong monster sa susunod na floor kaya kailangan ng maingat na approach, pero hindi naniniwala si Elisa na ganoon sila kalakas. Binanggit ni Earth na may mga lesser leech sa floor na iyon, mga halimaw na immune sa physical attacks at nagdudulot pa ng malulubhang status effects kaya tinatawag silang trauma generators ng mga players. Nag-alala si Elisa, pero pinakalma siya ni Millie at sinabing kaya niyang alisin ang freeze at paralysis, habang si Elisa naman ay kayang harapin ang petrification. Dagdag ni Rona, magic-based ang attacks niya kaya kaya rin niya. Sinabi ni Sway na kaya nilang talunin ang lesser leech. Sumang-ayon si Earth, pero bigla siyang nakatanggap ng notification na may 12th monster na papalapit, 4 dito ay lesser leech. Tinanong ni Sway kung may trap sa room, at sinabi ni Earth na wala. Kaya sinabi ni Sway na maghanda na sila para lumaban. Nagready ang lahat at binigyan sila ni Millie ng buffs, maliban kay Elisa na halatang kinakabahan at parang gusto nang umalis. Sinabihan siya ni Sway na maghanda na lang. Sumunod si Elisa at nag-prepare ng spell. Biglang lumabas ang 4 na lesser leech mula sa mga pader. Inatake sila ni Earth gamit ang wide arrow na naging 3 duplicates. Sumabay sina Elisa at Millie gamit ang Holy Ray at Explosion at natamba ang unang leech. Pero sumugod ang natitirang 3. Lumapit si Rage at sinadyang kunin ang atensyon ng kalaban. Dahil dito, nakapagbigay ng magic punch si Rona sa isa at tinapos ni Sway gamit ang magic sword ang isa pa. Pero si Rage ay naapektuhan na ng status effect, naging petrified ang braso niya at hindi na siya pinapansin ng mga leech. Tinarget ng mga monster ang backline. Kaya pinakiusapan si Elisa na mag-heal kay Rage. Ipinaliwanag ni Sway na matatalo sila kung hindi siya gagamit ng magic. Pero nagpanik si Elisa nang may lumapit na leech sa kanya. Dumating si Rona para protektahan siya at sinubukan ng lahat makatulong, maliban kay Elisa. Wala nang ibang option, sinabi ni Earth na magtago sila at naghagis siya ng enhanced oils na nagdulot ng malaking pagsabog. Sinabihan niya si Elisa na magising at i-heal si Rage. Bumangon siya at nagcast ng healing magic kaya nakapag-counterattack ang grupo at natalo ang kalaban. Pagkatapos ng laban, nagreklamo pa rin si Elisa at sinabing dapat ginamit na agad ni Earth ang enhanced oils. Ipinaliwanag ni Earth na limitado ang supply niya. Nainis si Sway at sinabihan si Elisa na huwag nang punahin si Earth dahil wala rin siyang nagawa. Sa huli, humingi ng tawad si Elisa. Pagkatapos nito, naubos ang oras at na-teleport sila palabas ng dungeon. Kahit may maayos silang party, nahirapan pa rin sila. Nagdesisyon ng grupo ni Sway na magpahinga na at umalis. Si Earth naman ay uuwi rin, pero napansin niyang may batang babae na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Kinabukasan, napansin ni Earth na may 2 bagong armas na nadagdag sa game, Japanese bow at katana. Biglang lumapit ang isang babae at tinanong kung siya si Earth. Napansin niya ang dragon horns at pointed ears nito kaya tinanong niya kung sino siya. Sagot ng babae, siya ang nakababatang kapatid ng Fairy Queen. Naguluhan si Earth pero tinanong niya kung bakit siya nandito.
Sinabi ng Dragon Girl na may ilang dahilan kung bakit siya nandito, pero ang main reason ay gusto niyang tikman si Earth. Nagtaka si Earth, kaya nilinaw niya, gusto niyang tikman ang labi nito. Gaya ng dati, sinampal ni Earth ang ulo niya, tulad ng ginagawa niya sa kapatid nito. Nakakagulat, natuwa pa ang Dragon Girl at sinabing ngayon naiintindihan na niya kung bakit gusto siya ng kapatid niya. Dagdag pa niya, sinabi raw ng kapatid niya na magaling magluto si Earth. Sinubukan siyang tanggihan ni Earth dahil may lakad siya, pero sumagot ang babae na susunod siya dahil bihira lang siyang makalabas. Sa huli, napapayag si Earth at ipinakita niya ang lungsod. Pagkalipas ng ilang oras, naglibot sila sa mga tindahan at natuwa ang babae sa mga merchandise. Sinamantala ito ni Earth para tanungin kung pwedeng ayusin ang cloak niya, pero sinabi ng crafter girl na masyado na itong sira at mas madaling palitan kaysa ayusin. Dahil kasalanan niya rin, binago ni Earth ang request at humingi ng bagong armor. Tinanong siya kung anong gusto niya, kaya sinabi niya kung pwedeng gamitin ang pelt at fur ng wild bear. Sinabi ng crafter girl na gusto niya kapag may dalang materials ang customer, kaya tinanong niya kung may metal si Earth. Ibinigay niya ang silver, at sinabi ng crafter na gagawa siya ng full set, wild bear leather armor na may silver reinforcement na magbibigay ng 70 defense. Nagkasundo sila sa presyo at natapos ang deal. Nagutom ang Dragon Girl kaya nagluto si Earth ng steak para sa kanya, at tuwang-tuwa niya itong kinain. Napansin ni Earth na kasing dami rin siya kumain ng kapatid niya, kaya napaisip siya kung fairy rin ba siya, pero tumanggi siyang sumagot at ayaw niyang ibigay ang pangalan niya. Kaya binigyan siya ni Earth ng pangalan na Ryo, mula sa Japanese na ibig sabihin ay dragon horns. Natuwa siya at sinabi niyang siya lang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganoon. Dagdag pa niya, bibisita raw siya paminsan-minsan. At lalo lang naalala ni Earth ang kapatid niya dahil sa ugali nito. Biglang tumunog ang music sa lungsod at may game announcement. Kinagabihan, pumunta si Earth sa shop ni Black. Inanunsyo ang bagong detalye ng game system tungkol sa skills. Nag-i-evolve ang skills habang nagla-level up pero may kondisyon para sa pinakamalalakas na arts, kailangang mag-specialize sa isang playstyle lang. Kung physical arts ang gusto, physical skills lang ang pwedeng matutunan, kung magic arts naman. Magic skills lang din. Ganito rin ang sistema para sa crafters. Sinabi ni Earth na magiging problema ito. Tinanong ni Black kung ano ang plano niya dahil may isang buwan para mag-reset ng skills at binalaan siya na baka mahirapan siya sa laban kung hindi niya gagawin. Nag-isip si Earth, pwede siyang lumakas kung magpo-focus siya sa physical, pero mas gusto niya ang current style niya dahil mas masaya ito para sa kanya. Natutuwa si Black dahil karamihan ng part-time crafters niya ay nag-respect na sa fighting kaya mas hindi na siya mag-iisa at natatawa lang si Earth. Para sa kanya, ang paggawa ng masayang pagkain para sa iba ay isa ring lakas na ayaw niyang mawala. Pagbalik niya sa crafter girl, tiningnan niya ang bagong armor set at natuwa siya sa kalidad. Ipinaliwanag ng crafter na gumanda ito dahil sa high-quality materials. Tuwang-tuwa si Earth dahil tumaas ang defense niya at may dagdag pang durability at psyche bonuses. Nang tanungin siya kung ano gagawin sa lumang armor at kung ibebenta niya ito, nag-alinlangan siya. Dahil sentimental siya, sinabi niya na mas gusto niyang siya mismo ang sisira nito. Sinabi ng crafter girl na gusto niyang alagaan ni Earth ang bagong armor tulad ng ginawa niya sa luma. Ngumiti si Earth at pumayag. Iniisip niya na marahil dahil pwedeng hawakan at gamitin ang equipment sa game na ito, nagkakaroon ng bond ang player at item. Kaya kahit paalis na siya, may kaunting lungkot din siyang naramdaman. Habang papalayo siya, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang Fairy Queen na mukhang seryoso. Sinabi nitong may mahalaga siyang sasabihin. Nagtataka si Earth pero biglang nagcast ang Fairy Queen ng barrier sa paligid nila. Humingi siya ng paumanhin at ibinunyag na hindi raw kailanman makakabuo ng contract si Earth sa isang fairy. Nagtaka si Earth kung galit ba sa kanya ang mga fairy, pero sinabi ng Fairy Queen na kabaligtaran ang totoo, sobrang gusto nila si Earth. Lito si Earth. Kaya ipinaliwanag ng Fairy Queen na plano niyang ipakilala si Earth sa mga fairies at inaasahan niyang makakabuo sila ng contract. Kaya bumili siya ng 6 na S-rank Greater Fairies na pipiliin sana ni Earth. Pero nalaman ng buong Fairy Kingdom ang planong iyon at 80% ng populasyon ang pumunta sa Castle Gates para makipag-contract kay Earth. Nagulat si Earth sa dami. Sinabi ng Fairy Queen na hindi siya pwedeng magbigay ng favoritism at kung papayagan niya ito, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong kaharian. Tinanggap lang ito ni Earth at sinabing naiintindihan niya. Tinanong siya ng Fairy Queen kung hindi ba siya malulungkot dahil mas mahihirapan ang journey niya ng walang fairy partner, pero sagot ni Earth, ganyan talaga ang buhay, pero magiging masaya pa rin. Natatawa ang Fairy Queen at tinawag siyang weird, pero binigyan pa rin siya ng kapalit na kapangyarihan. Kinuha niya ang kamay ni Earth at ibinigay ang 2 ability.
Ang una ay 7 Falling Stars na nagpapalakas ng damage kapag nakatama siya ng 7 arrows sa loob ng 30 segundo. Ang pangalawa ay Sacrifice Bow na gumagamit ng 70% HP at 100% mana para magpakawala ng napakalakas na arrow, pero sisirain nito ang gamit na bow. Binalaan siya na maging maingat at babalik din ang stats niya kapag nakapagpahinga siya ng maayos. Ang ikinabahala lang ni Earth ay ang posibilidad na masira ang bow niya. Sinabihan siya na itago ang ability at tinanong kung nakita na niya ang latest news sa susunod na update, mabubuksan na ang Fairy Kingdom. Inimbitahan siya ng Fairy Queen na bumisita at pumayag si Earth. Bago umalis, nag-share siya ng homemade food sa kanila. Hindi niya alam na dahil dito, nagkaroon ng ideya ang mga fairy at nagsimulang magplano na bumisita rin sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang naghahanda si Earth ng pagkain, tinanong siya ni Sway kung alam niya ang tungkol sa bagong campaign. Sinabi lang ni Earth na malaking balita yon. Nalito ang isang miyembro ng guild kaya ipinaliwanag ni Earth na may 3 ibang VR games, isang fighting game, isang FPS, at isang mecha game, na gagamit ng parehong VR system. Dahil dito, gumawa ang mga kumpanya ng Universal VR helmet na pwedeng gamitin sa lahat ng games. May promo rin na 15-day free access coupons na ilalabas kasabay ng Fairy Kingdom patch. Sigurado si Sway na dadami pa ang players dahil dito. Sinubukan ng isa na kunin ng steak pero sinampal siya ni Earth sa ulo at sinabing para sa customers ang mga pagkain. Pagkatapos, ibinigay ni Earth kay Nora ang karapatan na manampal ng ulo ng kahit sino at agad niya itong inabuso. Nabanggit ng mga miyembro ng guild ni Sway na magsisimula ng mag-recruit ang mga guild ng mas maraming players at tinanong kung gagawin din nila yon. Sinabi pa ni Nora na oras na para maging mid-sized guild sila. Pero kailangan muna nilang sanayin si Elisa dahil baka mahirapan ang mga bagong miyembro sa kanya. Sinubukan ni Sway na i-recruit si Earth pero paulit-ulit siyang tumatanggi. Sa isip ni Earth, gusto lang niyang maglaro ng chill pero ang tunay na dahilan ay may mga alam siyang hindi dapat alam ng normal players. Kilala na ang Fairy Queen pero nananatiling sikreto ang kapatid niya. Biglang dumating si Rio at tinanong kung may bagong menu si Earth, sinubukan niyang kunin ang pagkain pero sinampal siya ni Earth at sinabing para yon sa customers. Nagtaka si Nora kung sino siya pero hindi nila pinansin ang tanong. Nagreklamo si Rio dahil pinipigilan siya kahit may masarap na pagkain sa harap niya. Nauwi ito sa mainit na away dahil reklamo ni Earth na sobra siyang kumain. Nalito ang grupo dahil hindi pa nila nakitang may ganitong klase ng outfit sa game at sinabing hindi mukhang fairy si Rio. Tinukso si Earth ni Rage na parang may hawak na siyang lahat ng babae kahit kasama na ang Queen at sinamantala ito ni Sway para asarin siya tungkol sa kasikatan niya. Pinatigil sila ni Earth sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila dahil sa mga weird na sinasabi. Nagreklamo si Earth na nauubos ang kita niya dahil kailangan niyang pakainin si Rio. Pero hindi nila ito pinansin at napansin lang kung gaano sila kalapit ni Rio. Sinabi pa ni Rio na si Earth lang ang pwedeng tumawag sa kanya sa pangalang iyon. Nagbanta si Sway na ipapas niya ito sa forum, pero sinagot siya ni Earth na kung gagawin niya iyon, hindi na siya makakatikim ng luto niya. Sinabi pa ni Nora na hindi lang siya fairy playboy, kundi dragon keeper pa. Tumawa lang si Earth pero nag-aalala siya kung ano mangyayari kapag nabuksan na ang Fairy Kingdom. Makalipas ang ilang araw, inilunsad ang Fairy Kingdom patch at ipinaliwanag ni Earth na ang Fairyland ay nasa timog ng Second City, na may kastilyo sa gitna at mga lungsod at fort sa 4 na direksyon. Pero ang tanging paraan para makapasok ay maglakad sa buong mapa. Sumunod si Earth sa grupo hanggang makarating sila sa Northern Fortress na puno ng napakataas na pader at mas mahabang pila ng players. Habang naghihintay, may lumapit na estranghero at hiniling na makita ang singsing ni Earth. Naisip ni Earth kung may special access ito. Nang ipakita niya, nakilala ito ng lalaki bilang singsing ng Fairy Queen at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Earth at sinabi sa kanya na sumama sa kanila. Naguluhan si Earth pero sinabi ng lalaki na utos ito ng Fairy Queen kaya wala siyang magagawa kundi sumunod. Lalong naguluhan si Earth pero ipinatawag ng lalaki ang kanyang mga tauhan. Ang mga players sa pila ay nakatingin kay Earth na parang may special event. Pinaikit ni Earth ang kanyang mata para hindi mapansin pero nang imulat niya ulit ito, may malaking blue beast sa harap niya. Nagbago ito at naging isang malaking ibon at ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang Picasha, isang mount na tanging piling players lang ang pwedeng sumakay. Isang lalaki ang kalmadong nag-utos kay Earth na sumakay sa ibon papuntang kabisera. Napatulala si Earth at hindi makapaniwala pero agad iyong naputol nang marinig niya ang mga reklamo ng ibang players sa paligid na naiinggit dahil hindi sila nabigyan ng ganoong pagkakataon. Magalang na bumati si Earth sa ibon bago siya sumakay sa likod nito at napansin kung gaano kalambat ang mga balahibo nito.
Ipinaliwanag ng lalaki na sinadya talaga iyon dahil ang lambot nito ay nagsisilbing natural na safety harness. Pagkatapos, ibinuka ng ibon ang malalapad nitong pakpak at pumailan lang sa langit, dala si Earth patungo sa kastilyo. Manghang-mangha si Earth dahil kayang lampasan ng ibon ang limitasyon ng taas ng lipad. Napansin din niya na wala halos wind resistance kaya nararamdaman niya ang hangin habang lumilipad ng hindi nahihirapan. Patuloy na lumipad ang Picasha, dumaan sa iba't ibang bayan hanggang sa makarating sila sa kastilyo. Pagdating doon, sinalubong si Earth ng Reyna at ng iba pang mga diwata. Bigla siyang lumuhad at nagbigay galang, pero nagulat siya nang malaman na ang lahat ng pagmamadaling ito ay dahil naghanda pala ang Reyna ng isang parada para sa kanya. Kinagabihan, inilibot siya ng Picasha sa buong lungsod habang nagtitipon ng mga mamamayan ng kahariang diwata para salubungin siya. Kahit hindi niya gusto ang maging sentro ng atensyon, napagtanto niyang wala na rin siyang magagawa kaya binati na lang niya ang mga tao. Napansin pa niya na may mga paputok na inihanda bilang parangal sa kanya kaya pinili niyang i-enjoy ang sandali kahit papaano. Kinabukasan, sa loob ng throne room, nagpasalamat si Earth sa mainit na pagtanggap pero sinabi rin niyang parang nasobrahan ang Reyna. Ipinaliwanag ng Reyna na gusto lang niyang ipakita sa kanyang mga nasasakupan na nasa kanilang bansa si Earth. Sinabi rin niya na matagal na siyang hinihintay ng lahat dahil may kumakalat na chismis na itatago niya si Earth para sa sarili niya. Alam ni Earth na hindi lang iyon chismis. Lumapit ang Reyna sa kanya kaya kinabahan siya, parang nababasa nito ang kanyang iniisip at may balak siyang gawin, pero bigla namang nagbago ang kanyang kilos at ngumiti ng matamis habang tinatanong kung dapat ba niyang angkinin si Earth para sa sarili niya. Agad namang nakialam ang mga ministro at pinagsabihan ng Reyna na tumigil sa kalokohan at maging seryoso. Pagkatapos, hiniling ng Reyna kay Earth na ipagpatuloy lang ang normal niyang buhay sa kanilang bansa sa ngayon at siniguro na hindi siya kokontrolan o poprotektahan ng sobra. Tumayo si Earth at sinabi na ipagpapatuloy niya ang pagiging adventurer kinabukasan. Nagpasya siyang bumalik sa Fort Town at maghanap ng matutuluyan kung saan siya pwedeng mag-log out pero sa hallway pa lang ay nasalubong niya ulit ang Reyna na nagtanong kung saan siya pupunta. Sinabi niyang balak niyang matulog sa isang inn. Casual na inaya siya ng Reyna na sa kwarto na lang nito matulog. Natawa si Earth ng pilit pero ayaw niyang mapahamak kaya bigla siyang tumakbo at tumalon palabas ng bintana, iniwan ng Reyna na halatang naiinis. Habang tumatakbo, naisip niya na mukha na siyang magnanakaw pero ayos lang dahil may thief skill naman siya. Sumakay siya ulit sa Picasha at nagtungo sa bayan sa timog na kagubatan. Pinili niyang doon gawing base ang lugar dahil iyon ang may pinakamakaunting players. Mabilis niyang natapos ang isang quest na pumatay ng 8 high rabbits at bumalik sa isang bar na ikinagulat ng lahat dahil karaniwan ay ilang araw ang inaabot para mapabagsak ang mga iyon. May isang babae ang nagtanong kung nakatagpo ba siya ng mga thief bird at kinumpirma ni Earth na oo. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagtanong kung may lugar ba kung saan pwede siyang magluto. Pinayagan siya ng babae na gamitin ang kusina nito at nangako si Earth na magbabayad ng paggamit. Nagulat ang babae dahil bihira raw ang taong tulad niya. Agad pumasok si Earth sa kusina at ipinaliwanag kung paano gumagana ang bar. Ang unang palapag ay para sa pag-post ng mga request habang ang ikalawa ay nagsisilbing in. Doon na nagpasya si Earth na manatili dahil iyon ang pinakamagandang matutuluyan sa buong bayan. Matapos niyang mabilis na ihanda ang pagkain, tinikman ni Earth ang karne at natuwa siya sa lasa. Malasa ito at walang kakaibang aftertaste. Dahil dito, naisipan niyang magluto ng grilled skewers mula sa thief bird, isang putahe na nagbibigay ng speed boost. Sinubukan din niyang gumawa ng rabbit steak pero pangtanggal gutom lang ito sa virtual na paraan. Habang kumakain siya, napapatingin ang mga tao sa paligid na may halong inggit dahil hindi sila sanay sa ganitong klaseng pagkain. Sinabi ni Earth na kaya niya itong lutuin para sa kanila kung magbabayad sila. Pero lalo lang itong nagdulot ng mas maraming tao. Sa huli, napuno ang bar ng mga taong humahanga sa kanyang luto. Hindi makapaniwala si Earth na ganito na siya magluto sa Fair Island. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang tumanggap ng mga request at nagluto para sa lahat. Nakikipag-inuman din siya paminsan-minsan sa mga lokal at mukhang nag-e-enjoy siya hanggang sa may dumating sa bar at sinabihan siyang magtago. Nagulat ang lahat pero ipinaliwanag ng babae na paparating ang anak ng leader ng fort. Agad na pinasiksik ng barmaid si Earth sa ilalim ng mesa. Ilang sandali pa, dumating ang isang babaeng maharlika at sinabi nitong narinig niya ang tungkol sa galing ni Earth sa pagluluto at gusto siyang makilala, inaalok pa siya ng posisyon bilang personal chef. Naghinala si Earth at inisip na gusto lang siyang samantalahin. Magalang na humingi ng paumanhin ang barmaid at sinabing wala na roon ang taong hinahanap niya. Hindi naniwala ang babae at iginiit na walang saysay ang pagtatago sa kanya dahil dapat ikarangal ang magtrabaho para sa kanya.
Nagsinungaling muli ang barmaid at sinabing umalis si Earth dahil sa isang urgent na request sa silangang lungsod. Natapos ang pagtatalo, pero inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na mang-alap ng impormasyon. Nagreklamo pa siya na umalis si Earth nang hindi man lang siya napagsilbihan, kaya balak niya itong hulihin. Umalis siya at napatulala ang lahat dahil nananatili pa rin siyang pabigat. Nang makaalis ang maharlikang babae, humingi ng paumanhin ang barmaid kay Earth dahil hindi niya inaasahang mapupuntirya siya nito. Nalito si Earth at nagtanong kung kilala ba nila siya. Ipinaliwanag ng barmaid na sinabi sa kanila ng Reyna ang tungkol sa kanya, pero pinakiusapan din silang magpanggap na hindi siya kilala para maprotektahan siya. Nagulat si Earth pero idinagdag ng babae na halata namang ayaw niyang tratuhin ng iba. Binanggit din niya na mahirap pakisamahan ng babaeng iyon dahil sa ugali nito. Umaasta raw itong nakakataas sa iba dahil sa posisyon ng kanyang ama at lalo pa itong nasa aire dahil pinapabayaan at inispoil siya ng ama nito. Naunawaan ni Earth ang sitwasyon at sinabing ayaw niyang magdulot pa ng problema sa kanila. Nangako siyang aalis agad na ikinalungkot ng mga tao. Sinabi ng barmaid na gusto sana nilang manatili siya kung hindi lang nangyari ang sitwasyon. Pero sinabi ni Earth na ayos lang at nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa nila. Masaya siya dahil kahit papaano ay nakapag-enjoy siya kasama ang lahat lalo na't nagustuhan nila ang kanyang pagkain at nakasama niya silang uminom. Hinintay ni Earth ang gabi bago kumilos. Nakabalot at maingat, tumakbo siya papunta sa gate ng fort. Pagdating doon, napansin niyang may ilang bantay sa harap ng entrada at sinubukan niyang makalusot habang nakatakip ang mukha. Bigla siyang pinigilan ng isa sa mga ito at tinanong kung siya ba si Earth. Nagulat si Earth na kilala na siya ng mga ito. Pero sinabi ng bantay na alam nila ang kanyang sitwasyon at sawa na rin sila sa babaeng iyon. Nangako ang bantay na magtitipon sila ng ebidensya laban dito at hiniling kay Earth na bumalik na lang kapag maayos na ang lahat. Pagkatapos, binuksan nila ang gate at pinadaan siya. Habang naghahanda si Earth na tumakas, may biglang tumawag sa kanya at sinabing nahuhuli na siya. Bago pa makapag-isip si Earth, inudyukan siya ng estranghero na sumakay sa likod nito para mas mabilis silang makatakas. Nagulat si Earth nang makita na isa palang oso ang tumulong sa kanya. Ipinaliwanag ng oso na nagustuhan nito ang luto ni Earth at gusto siyang suklian sa pamamagitan ng paghatid sa kanya papunta sa lungsod sa timog. Hindi na nagdalawang isip si Earth at agad tumalon sa likod ng oso at sabay silang kumari pa ng takbo sa napakabilis na bilis. Maya-maya, nakatanggap ng ulat ang Reyna ng mga diwata. Ipinaalam sa kanya na ang babaeng anak ng leader ng fort sa timog ay sinubukang samantalahin ng isang human adventurer. Nagalit ang Reyna at sinabi na kailangang itigil ito dahil matagal na silang nagsisikap na magkaroon ng magandang ugnayan sa mga tao. Ngunit nang banggitin ng isa sa mga diwata na si Earth ang adventurer na iyon, agad nagbago ang ekspresyon ng Reyna at naging seryoso. Kinaumagahan, dumating si Earth sa lungsod sa timog kasama ang bago niyang kaibigang oso. Humingi siya ng paumanhin dahil pinatakbo niya ito buong magdamag. Pero tila ayos lang iyon sa oso. Habang naglalakad sila sa mga kalsada, napansin ni Earth na may mga taong kumakanta at tumutugtog ng mga instrumento sa paligid. Dahil dito, naitanong niya kung may festival ba. Ipinaliwanag ng oso na bawat lungsod sa kaharian ng mga diwata ay may kani-kanyang sinusuportahang sining. Ang hilaga ay para sa panitikan, ang silangan ay para sa pagpipinta, ang kanluran ay para sa eskultura, at ang timog ay para sa musika. Naisip ni Earth na masisiyahan siyang makinig sa iba't ibang musika habang gumagala sa lungsod. Pero sobrang pagod siya para maglibot. Iminungkahi ng oso ang isang malapit na inn at pagdating nila roon, sinabi ng innkeeper na pwede siyang manatili kasama ang wild-haired na si Zeten. Nalito si Earth sa pangalan pero bumulong lang ang oso na nakakahiya raw na palayaw iyon. Pagdating sa kanyang kwarto, agad na nahiga si Earth at nagpasalamat na may tumutulong sa kanyang isang mataas na ranggong diwata. Pagkatapos, nag-log out siya para makapagpahinga. Kinabukasan, nag-login siya ulit sa laro at sinubukang bumangon pero hindi siya makagalaw. Inakala niyang may bug ang laro. Maya-maya, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng kumot. Nang silipin niya ito, laking gulat niya nang makita ang Reyna ng mga diwata. Nakiusap siya na pakawalan siya, pero tumanggi ang Reyna. Binalaan niya ito na baka mali ang isipin ng iba sa kanilang posisyon, pero wala itong pakialam at ayaw siyang paalisin. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ng innkeeper ang pinto nang hindi kumakatok at nakita ang nangyayari. Agad itong umatras at humingi ng paumanhin sa abala. Nakiusap si Earth na tulungan siya at dumating si Zeten upang magtanong kung ano ang maitutulong nito. Ngunit nang makita ang sitwasyon, napatawa si Zeten at inasar si Earth na agad siyang may ipinasok na babae sa unang gabi pa lang. Nahihirapan si Earth na itulak palayo ang Reyna habang ipinipilit na hindi niya ito dinala roon.
Kumapit ang Reyna sa kanya at ipinaliwanag na kapag binitawan niya ito, siguradong aalis siya sa bansa. Sa puntong iyon, nakilala ng innkeeper at ni Zeten ang mukha ng Reyna at laking gulat nila nang mapagtantong siya pala ang kanilang Reyna. Biglang dumating ang kapatid nitong dragon na lalo pang ikinagulat ng dalawa. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ng Reyna roon at ipinaliwanag ng Reyna na naparito siya upang humingi ng paumanhin para sa kaguluhang dulot ng babaeng galing sa timog na lungsod. Idinagdag niya na naparusahan na ang babae, ang ama nito, at ang kanilang pribadong hukbo na may 80 sundalo. Naging mausisa si Earth at tinanong kung anong klaseng parusa ang natanggap nila. Masayang ipinaliwanag ng Reyna na agad niya silang dinala sa isang bakanteng lugar at paulit-ulit na tinalo ng 30 beses habang binubuhay sila ng 29 na beses. Idinagdag din niya na tinanggalan na ng ranggo ang babae at ibinaba sa pinakamababang antas ng sundalo. Nagulat si Zeten at ang innkeeper sa tindi ng parusa, pero ipinaliwanag ni Rio na ngayon lang talaga ipinakita ng kanyang kapatid ang tunay nitong nakakatakot na ugali at malamang ay magsisimula na itong itaboy ang mga tao. Si Earth naman ay hindi na iyon pinansin at sinabi na mabait naman sa kanya ang karamihan, kaya hindi niya hahayaang ang ginawa ng babaeng iyon ang magpapabago ng tingin niya sa buong bansa. Agad namang natuwa ang Reyna pero sinampal siya ni Rio sa ulo at sinabihang tigilan ng kakaibang paglalamang. Nauwi sa away ang magkapatid hanggang sa hinaila ni Rio ang tainga ng Reyna at kinaladkad ito palabas. Sinamantala ni Zeta ng pagkakataon at sinabi na hindi lang basta malapit si Earth sa kanilang Reyna, kundi may koneksyon din siya sa isang dragon iyan. Nagtanong ang innkeeper kung alam ba ni Earth na dati ay nakipagdigma ang mga diwata sa ibang lahi. Nalito si Earth kaya ipinaliwanag nito na ang mga dragon iyan ang pinakamalupit nilang kalaban noon. Nagulat si Earth habang idinagdag ni Zeta na kung malaman ng mga tao sa bayan na may dragon sa paligid, siguradong magpapanik ang mga ito. Nagkasundo silang itago muna ang bagay na iyon at umalis sandali ang innkeeper para hayaan silang mag-usap. Natulala si Earth sa lahat ng nangyari, pero tinawanan lang iyon ni Zeten at sinabing maswerte siya dahil gusto siya ng Reyna. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Isang babae ang humingi ng tulong kay Zeten. Ipinaliwanag niya na nawawala ang kanyang anak at nakiusap na tulungan siyang hanapin ito. Sinabihan siya ni Earth na kumalma at humingi ng mas maraming detalye. Umupo ang babae at nagpakilalang si Karen Fenrir. Inanggit ni Zeta na ang pamilya Fenrir ay isang maharlikang angkan. Ipinaliwanag ni Karen na may regular na routine ang kanyang anak at palagi itong naglalakad sa parehong oras araw-araw pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito nakabalik. Kahit saan siya maghanap ay wala siyang makita ni anumang bakas. Sinabi ni Zeta na ang kanilang lahi ay kayang magpalit anyo mula tao patungong lobo kaya hindi sila basta-basta tina-target ng karaniwang halimaw, pero iyon din ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nag-aalala dahil baka may mas masamang nangyari. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang anak at nag-alok ng gantimpala para sa sinumang makakahanap dito. Tinanggap ni Zeta ng request at sinabi ni Earth na sasama siya. Siniguro ni Karen na mabibigyan sila ng sapat na gantimpala. Kaagad silang lumabas at naghanap ng mga posibleng bakas sa mga kalsada. Humingi ng paumanhin si Zeten dahil nadamay si Earth pero sinabi ni Earth na ayos lang iyon at paraan niya iyon ng pagbawi sa pagtulong sa kanya. Nagbiro pa si Zeten na sapat na sana ang isang luto ni Earth bilang pasasalamat. Pagkatapos, nagtungo sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad, naramdaman ni Earth ang presensya ng mga halimaw sa paligid. Biglang may mga goblin na sumulpot mula sa mga damuhan, pero mabilis silang pinabagsak ni Earth sa loob lang ng ilang segundo. Humanga si Zeten at sinabi na maaasahan si Earth sa laban, pero iginiit ni Earth na kaya rin ni Zeten harapin ang mga halimaw gamit ang lakas nito. Nang tingnan ni Earth ang kanyang mapa, napansin niyang may maraming marka na magkakalapit sa isang lugar. Nagpasya silang puntahan iyon. Nang gamitin ni Earth ang kanyang long-distance vision skill, nakita niya si Mina na napapalibutan ng mga goblin. Ipinaliwanag niya ang plano kay Zeten, sa isilakay ito ng diretso para durugin ang mga goblin habang siya naman ay magbibigay ng suporta mula sa malayo at kailangan din itong buhusan ng healing potion si Mina. Agad silang kumilos bago pa makalapit ang mga goblin kay Mina. Ginamit ni Earth ang kanyang archer skills para protektahan siya habang sumugod si Zeten sa anyong halimaw. Mabilis nitong ibinuhos ang potion kay Mina na agad namang gumaling, saka sinabihang manatili muna habang tinatapos niya ang laban. Matapos mapabagsak ang huling goblin, lumapit si Earth sa kanila. Pinuri ni Zeten si Earth dahil pinadali nito ang laban at nagpasalamat si Mina sa pagligtas sa kanya. Ipinaliwanag ni Zeten na ang kanyang ina ang nag-utos sa kanila na hanapin siya at nagpakilala sila kay Mina. Pagkarinig ni Mina sa pangalan ni Zeten, agad siyang naging emosyonal at hindi napigilan ang tuwa, sinasabing napakaswerte niya. Natawa si Earth sa reaksyon na iyon at nagtanong kung bakit hindi siya nagpalit sa anyong lobo nung inaatake siya.
Inamin ni Mina na habang naglalakad siya, may naamoy siyang kakaibang matamis na amoy na nagpalabo sa kanyang isipan at nagpahilo sa kanya. Nang mahimasmasan siya, napansin niyang napapalibutan na siya ng mga goblin. Sinubukan niyang mag-transform pero hindi niya magawa. Inabot ni Earth ang isang potion at sinabihan siyang subukan ulit. Pag inom niya nito, bigla siyang nag-transform sa isang malaking lobo pero nagtataka kung bakit hindi yun gumana kanina. Tahimik na napagtanto ni Earth na anti-poison potion lang iyon. Ibig sabihin nalasan siya. Sinabi niya kay Mina na bumalik sa anyong tao at sumakay sa likod ni Zeten para makauwi. Tinanong ni Zeten kung ano ang gagawin ni Earth pero sinabi nitong pagod siya at magpapahinga muna. Dahil nagtitiwala, umalis si Zeten kasama si Mina. Nang makalayo na sila, humarap si Earth sa mga damuhan at tinawag ang nakatagong tao na magpakita. Ipinaliwanag niya na ito ang hindi pangkaraniwang signal na nakita niya sa mapa at napansin din niyang kakaiba ang mataas na kalidad ng kagamitan ng mga goblin. Walang babala, naghagis si Earth ng explosive potion sa damuhan at sinabi niyang alam niyang ang taong iyon ang nasa likod ng pag-atake ng mga goblin at ng pagkalason kay Mina. Biglang tumalon palabas ang isang lalaki mula sa mga damuhan at galit na tinanong kung bakit siya inaatake. Sumagot si Earth na ang pagdukot at pagpatay ay gawain ng kontrabida. Tumayo ang lalaki, at napansin ni Earth ang mahalagang detalye, isa itong tao, pero hindi player. Alam niyang kapag nakatakas ito, maaaring masira ang ugnayan ng mga tao at diwata, at posibleng humantong pa sa digmaan. Biglang humugot ng kutsilyo ang lalaki at sumugod kay Earth pero agad siyang naiwasan nito at nag-teleport sa likod niya, saka sinipa ang ulo nito. Habang hilo ang lalaki, sinabi nitong tao siya samantalang mga diwata lang ang kalaban niya pero hindi iyon pinansin ni Earth. Para sa kanya, ang mahalaga ay kung kaya nilang magtulungan o hindi. Sinubukan muling umatake ng lalaki pero agad din itong natalo. Naisip ni Earth na ang pinakamagandang mangyari sana ay magkaintindihan ng mga tao at diwata tungkol sa kanilang lakas at limitasyon at mamuhay ng mapayapa. Pero kung hindi maiiwasan ang gulo, handa siyang pumanig sa mga diwata at hindi magpapakita ng awa sa mga tao. Paglingon niya para bumalik, nagulat siya nang makita sina Zeten at Mina na naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi sila umalis at sinabi ni Zeten na gusto niyang makita kung mahuhuli ni Earth ang salarin. Sinabi ni Earth na naayos na niya ang problema at inalok siya ni Zeten na sumakay sa likod nito. Ilang minuto ang lumipas, muling nagkita si Karen at ang kanyang anak at nagpasalamat ito ng labis, sinasabing bibigyan niya sila ng tig-100,000 globe bilang gantimpala. Pero may ibang plano si Earth. Dahil sinusunod niya ang tinatawag niyang Zeten Code, nagpasya siyang tulungan na mapalapit sina Zeten at Mina. Nagulat ang dalawa at nahiya si Mina, kaya inasar siya ni Earth na halata namang may gusto siya kay Zeten. Dahil dito, nagkalakas ng loob si Mina na ipahayag ang nararamdaman niya na ikinagulat naman ni Zeten at napatanong kung ano ang nangyayari. Ipinaalala ni Earth ang sinabi ni Zeten kanina na gusto rin itong magkaroon ng magandang kasama. Sa sandaling iyon, biglang yamakap si Mina kay Zeten at tuluyang natarante ito. Pagkatapos, inilabas sila ni Earth sa kanyang kwarto at tinawag ang reyna ng mga diwata. Agad itong lumitaw at tinanong kung aamin na ba siya sa nararamdaman nito bago siya muling hampasin sa ulo. Ipinaliwanag ni Earth ang buong nangyari at sumagot ang reyna na kailangang maiwasan ang anumang alitan sa pagitan ng mga tao at diwata. Sumang-ayon si Earth at nagpasalamat ang reyna sa ginawa niyang pagpigil dito. Nangako ang reyna na iimbestigahan pa ang usapin habang sinabi naman ni Earth na matutulog na siya at pinakiusapan siyang umalis. Ngunit bigla itong humiga sa kama niya at iginiit na sabay silang matutulog. Tumanggi si Earth at pinapalabas siya. Bumangon ang reyna at nagtanong kung kailan niya siya muling makikita. Sinabi ni Earth na hindi magtatagal pero iginiit ng reyna na mananatili siya hanggat hindi siya nangangako. Inamin ng reyna na gusto niyang makabawi at tinanong ni Earth kung bilang reyna ng Fair Island ba siya nagsasalita. Tumango ito at sinabing nailigtas niya ang kaharian mula sa posibleng krisis. Sa huli, nangako si Earth na makikita niya ulit siya pero sinabi rin niyang hindi na kailangan ng kapalit. Tinanggap iyon ng reyna pero naisip ni Earth na kung patuloy siya nitong babantayan baka matulad lang ito sa Dog Woman. Kinabukasan, balak ni Earth bumalik sa pangunahing lungsod para mag-stock ng enhanced oils at ayusin ang kanyang pana. Paglabas ni Zeten sa kanyang kwarto, inasar siya ni Earth tungkol kay Mina pero nakita niyang nakatayo ito sa likod ni Zeten. Napangiti si Earth habang nahihiyang ipinaliwanag ni Zeten na lilipat na siya sa Fenrir Mansion kasama si Mina. Papunta na sila roon at humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya may hahatid si Earth. Sinabi ni Earth na ayos lang at nagpasalamat sa mga sandaling pinagsamahan nila. Nag-fist bump sila bago umalis si Zeten kasama si Mina. Binanggit ng innkeeper na mahaba ang biyahe pabalik. Pero may sorpresa si Earth. Tinawag niya ang Pick Asha na ikinagulat ng innkeeper.
Ilang minuto ang lumipas at hindi ito dumating, kaya sinabi ng innkeeper na kahit mga maharlika ay hindi basta-basta nakakasakay sa ganitong nilalang. Tumawa si Earth at sinabing biro lang yon, pero biglang lumapag ang Picasha sa harap nila. Hindi makapaniwala ang lahat. Sumakay si Earth at agad silang lumipad. Habang nasa himpapawid, hiniling ni Earth sa Picasha na ibaba siya sa labas ng lungsod para hindi siya makatawag ng pansin. Kahit halatang nadismaya ang ibon, binawi iyon ni Earth sa pamamagitan ng pagluluto ng pagkain para dito. Masayang kinain ng Picasha ang pagkain at gumulong pa sa tuwa. Bigla itong bumunot ng isang balahibo at ibinigay kay Earth, isang legendary accessory na makukuha lamang kapag nakuha mo ang tiwala ng isang Picasha. May kakayahan itong alisin ang lahat ng pagod at may iba pang benepisyo. Nagpasalamat si Earth at nagpaalam habang lumipad palayo ang ibon. Kalaunan, bumalik siya sa pandayan at ipinaliwanag na gusto niyang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Kahit limitado ang materyales, nakagawa siya ng bagong X-style hunting bow gamit ang magaan na metal. Mas mabigat ito ng kaunti, pero may 55 attack points, mas malakas kumpara sa dati niyang gamit. Kinabukasan, habang balak niya itong subukan, may napansin siyang anunsyo. Inakala niyang tapos na ang hamon mula sa Departed, pero biglang lumitaw ang isang holographic na babae at ipinaalam na napalaya niya ang mga kaluluwang nagdurusa. Nagbigay pa ito ng karagdagang kwento at ipinaliwanag na limitado ang event rewards at piling players lang ang makakatanggap. Para makuha ang mga ito, kailangan sumali sa isang PvP tournament. Tinanong siya kung sasali siya, pero kahit nakakaengganyo ang gantimpala, agad itong tinanggihan ni Earth. Bigla siyang nakarinig ng sigaw sa malayo at nagpasya siyang tingnan ito. Pagdating niya roon, nakita niya ang 4 na taong walang malay sa paligid ng isang bagong pisang dragon egg. Lumapit si Earth sa dragon, pero biglang naglaho ang mga taong nasa paligid dahil mga NPC lang pala sila para sa isang scripted event. Umiyak ang baby dragon kay Earth, kaya naawa siya at inampon ito. Ngunit patuloy itong nag-iingay dahil sa gutom, kaya binigyan niya ito ng beef jerky. Masayang kumain ng baby dragon at napaisip si Earth kung dadalhin ba niya ito pabalik sa Town of First. Dahil iniisip niyang magkakagulo lang, nagpasya siyang manatili muna sa kaharian ng mga diwata. Umalis siya para manghuli ng mas maraming pagkain para sa baby dragon at subukan na rin ang bago niyang pana. Nang makakuha siya ng karne, nagluto siya ng stew para sa sarili niya, pero iginiit ng baby dragon na kumain din ito at inubos ang buong kaldero. Pagkatapos mabusog, natulog ang dragon, at napaisip si Earth kung paano haharapin ang walang katapusang gana nito. Tinawag niya ang reyna ng mga diwata para magtanong. At nagulat ito sa presensya ng dragon. Ipinaliwanag ni Earth ang sitwasyon, at sinabi ng reyna na malaking problema ito. Ipinaliwanag niya na iba ang wild dragon sa lahing dragon iyan dahil ang mga dragon iyan ay natutong kontrolin ang kanilang kapangyarihan at makisalamuha sa ibang lahi. Samantala, ang wild dragons ay hindi na kinokontrol ang kanilang lakas at ang red dragons ang pinakamalalakas na uri na kabilang sa royal family. Napagtanto ni Earth na malaki ang problema kung malaman ng pamilya ng dragon na nawala ang kanilang prinsesa. Biglang may dumating na diwata at ipinaalam sa reyna na may paparating na mga red dragon papunta sa kanilang kaharian. Nang makita nito ang baby dragon, nagalit ito sa reyna at sinabing mapapahamak silang lahat. Ipinagtanggol ng reyna ang sarili at sinabing hindi niya kanidnap ang dragon. Pero pinutol ni Earth ang usapan at sinabing mas mahalagang alamin kung nasaan na ang mga red dragon. Pumunta sina Earth at ang reyna sa isang malawak na lugar kung saan paparating ang 2 higanteng red dragon. Paglapag ng mga ito, nagulat si Earth sa laki nila. Alam niyang magiging sakuna kung magagalit ang mga ito, kaya nang tanungin siya ng amang dragon kung siya ba ang kumidnap sa anak nito, ipinaliwanag ni Earth na natagpuan niya lang ito matapos kidnapin ng iba. Hindi agad naniwala ang dragon. Pero iginiit ni Earth na nagsasabi siya ng totoo. Dahil sa katapatan niya, pinapunte siya ng dragon at pinabalik ang kanyang anak bilang patunay ng kanyang tapang. Kinabahan ng reyna, pero sinabi ni Earth na ayos lang siya. Dahan-dahan siyang lumapit at ibinalik ang baby dragon sa kuko ng ama nito. Nang makitang ligtas ang kanyang anak, kumalma ang dragon at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag nito na nabasa niya ang alaala ng kanyang anak at nalaman niyang pinakain din ito ni Earth. Nagpasalamat ang dragon at nag-alok na tuparin ng isang hiling bilang kapalit. Tinanggap ito ni Earth at hiniling na huwag sisihin ng mga dragon ang kaharian ng mga diwata sa nangyari. Hiniling din niya na kalimutan na nila ang kanilang pagkikita na ikinagulat ng inang dragon. Ipinaliwanag ni Earth na ayaw niyang mapansin at pumayag ang mga dragon. Matapos ang usapan, umalis ang 2 dragon at nakahinga ng maluwag si Earth. Nagpasalamat ang reyna at inalok siyang dalhin sa kastilyo para mabayaran siya ng lubos, pero sinabi ni Earth na may gagawin pa siya sa bayan.
Tumawag ang Reyna ng isang pick-asha at tiniyak kay Earth na walang makakaalam ng kanyang ginawa. Nagpasalamat si Earth at sumakay sa pick-asha papunta sa East Fortress. Pagdating niya, bumisita siya sa Adventurers Guild pero nalaman niyang wala palang available na mga trabaho. May isang matandang babae ang lumapit at nagtanong kung kailangan niya ng tulong kaya tinanong ni Earth kung bakit walang mga request doon. Ipinaliwanag ng matandang babae na dati ay maraming trabaho para sa mga adventurer pero inagaw na iyon ng mga tao. Inalok din niya si Earth na magtrabaho sa kanyang inn at doon na rin magpalipas ng gabi dahil kulang ang kanilang kaharian sa mga quest. Tinanggap ni Earth ang alok at naging waiter pero nahirapan siyang sabayan ang dami ng order. Pabalik-balik siya sa pag-asikaso ng mga customer. Nakikinig sa mga naiinip at siya rin ang naghuhugas ng pinggan buong gabi. Nang mapilitan pa siyang magluto, nalito si Earth sa dami ng kanyang gawain at napagtanto niyang naloko siya. Nang matapos ang kanyang shift, napasandal siya sa mesa sa sobrang pagod. Nagpasalamat ang matandang babae sa kanyang tulong at binayaran siya. Habang papunta sa kanyang kwarto dala ang pera, napaisip si Earth sa dami ng kakaibang nangyari sa kanya sa loob lang ng isang araw. Pagpasok niya sa kwarto, naisip niyang masaya ang naging karanasan niya at naisip pa niyang magbukas ng sarili niyang restaurant. Humanga siya sa dami ng features na inilagay ng mga developer sa laro bago siya matulog. Samantala, nag-usap ang mga developer at nagkasundo na ipagpatuloy pa ang proyekto. May nagtanong sa matandang leader tungkol sa dalawang tao at sinabi nitong natutunan na ni E kung paano tumawa matapos makipag-interact sa isang player. Nang ibunyag niyang marunong na ring makaramdam ng galit si Eb, nagulat ang iba. Sinabi ng isang babaeng developer na dati ay walang emosyon si E at spoiled naman si Eb. Habang napapansin nila kung gaano na sila nagbago, may isang lalaki ang nagulat na may player na tulad ni Earth. Sinabi ng babaeng developer na interesante si Earth at ibinunyag na isa rin siyang player. May isa pang developer ang nagsabing sulit pang ipagpatuloy ang proyekto habang sinabi ng matandang leader na magandang training ito para sa kanilang mga mata. Bumalik ang eksena sa laro kung saan nakita ni Earth ang anunsyo ng nanalo sa PvP tournament. Nang malaman niyang si Silver ang nanalo, natuwa siya dahil sa wakas ay natalo rin si Glad. Matapos isara ang UI window, napabuntong hininga siya habang ninanamnam ang preskong hangin sa laro. Naramdaman ni Earth na ito talaga ang hinahanap niyang pahinga at napaisip kung paano siya napasali sa napakaraming kaguluhan. Naisip din niya na masaya rin ang tumakbo at gumawa ng mga quest na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Lalo na tumigil na siyang maging aktibo noong tumanda siya. Nagsisi siya na napabayan niya ang kanyang kalusugan. Napagtanto niya na sa sobrang pag-e-enjoy niya sa mga quest, nakalimutan niya ang tunay niyang layunin na mag-relax at napasok siya sa iba't ibang problema. Napaluha siya dahil sa kanyang emosyon at nagsimulang maglakad para humanap ng makakasama. Naalala niya ang mga kaibigan niyang palagi niyang maaasahan at naisip niyang panahon na para mas pahalagahan at alagaan sila. Maya-maya, tinawag si Earth ng reyna ng mga diwata sa kanyang palasyo sa silangan. Nang tanungin niya kung bakit siya pinapunta, sinabi ng reyna na inakala niyang malulungkot siya kung wala ito. Nainis si Earth sa dahilan at hinampas siya sa ulo habang may isang lalaking may berdeng buhok na nakatingin sa kanila ng awkward. Napansin ni Earth ang lalaki at tinanong kung sino ito. Nagpakilala ito bilang isang wild green dragon. Nagulat si Earth dahil karaniwang umiiwas ang wild dragon sa ibang lahi pero ipinaliwanag ng lalaki na kahit mas mahina ang green dragons, mas mabilis naman sila at kaya nilang mag-anyong tao. Dahil dito, nagagawa nilang makisalamuha at tumulong sa pagbuo ng ugnayan ng wild dragon sa ibang lahi. Tumango si Earth pero nalito pa rin kung bakit naroon ang lalaki. Sinabi ng dragon na dapat alam na niya ang dahilan at naisip ni Earth na may kinalaman ito sa baby dragon na iniligtas niya. Tumango ang dragon at ibinunyag na may malaking problema ang prinsesang dragon. Tumigil sa pagkain ng prinsesang dragon matapos siyang makabalik sa kanilang tahanan. Napatingin ng gulat sina Earth at ang reyna ng mga diwata habang ipinaalala ng dragon na kailangan kumain ng prinsesa para lumaki ng maayos. Ngunit kalahati na lang ng normal na dami ang kinakain nito at paulit-ulit pang hinihiling na gawing tao siya. Nagulat si Earth at sinabing hindi niya alam kung bakit ganito ang asal ng dragon. Ipinaliwanag niyang marami itong kinain noong kasama niya kaya walang dapat ikabahala. Nalito ang dragon, pero itinuro ng reyna na malamang masyadong masarap ang luto ni Earth kaya iyon ang hinahanap ng prinsesa. Nang tanungin si Earth kung ano ang ipinakain niya, kinabahan siya at inamin na gourmet steak ang ibinigay niya. Nang magtanong ang Green Dragon tungkol dito, nagluto si Earth para ipakita. Agad itong kinain ng dragon at naintindihan kung bakit nahumaling ang prinsesa sa pagkain ng tao. Sumang-ayon din ng reyna at kumain kasama niya.
Habang humihingi pa ng dagdag ang dragon, napansin ni Earth kung gaano sila kabilis kumain at nainis siya, pinaalalahanan ng dragon na naroon ito para sa isang diplomatic na usapan. Yumuko ang dragon bilang paghingi ng paumanhin at nakiusap kay Earth kung pwede siyang magpadala pa ng pagkain para sa prinsesa. Nang sabihin ni Earth na wala na siyang sangkap, agad lumipad ang dragon para maghanap. Pagkaraan ng ilang oras, ibinigay ni Earth ang natapos na pagkain at dali-daling umalis ang dragon. Tinanong ni Earth ang Reyna kung bakit nakikisalamuha ang mga wild dragon sa mga diwata, at sinabi nitong malamang dahil iyon sa kanya. Nahilo si Earth sa narinig at naglakad pabalik sa kanyang kwarto, pero pinigilan siya ng Reyna at sinabing ihahanda niya ang pinakamagandang kwarto sa kastilyo para sa kanya. Tumakas si Earth sa bintana at napaisip kung nadagdagan na naman ang problema niya dahil sa mga wild dragon. Samantala, sa palasyo ng mga dragon, tahimik na pinapanood ng malalaking dragon ang kanilang prinsesa habang inuubos nito ang pagkain ng tao. Tinanong ng ama ang Green Dragon tungkol sa pagkain at ipinaliwanag nitong pinasarap ito ni Earth sa pamamagitan ng pagluluto. Namangha ang Dragon Lord sa kakayahan ni Earth habang pinapanood ang kanyang anak at nagpa siya ang Green Dragon na subukan ding magluto. Sinubukan niyang ihanda ang steak pero pamalya siya sa lasa at napaisip kung dapat ba siyang humingi ng pahintulot na bisitahin si Earth. May isa pang Green Dragon na tahimik na nanonood mula sa labas ng bintana. Pagkatapos, lumipad ito palayo at nag-anyong tao. Bumalik ang eksena sa Eastern Inn kung saan nagising si Earth na katabi ang reyna ng mga diwata. Agad niya itong binigyan ng suplex, dahilan para magising ang reyna na may malaking bukol sa ulo. Naghanda si Earth na umalis, pero pinigilan siya ng reyna kaya tinalian niya ito at saka umalis. Sa labas, nagbibigay daan ang mga gwardya habang naglalakad siya, kahit hindi pa siya sanay sa ganoong pagtrato. Napaisip si Earth na palakasin pa ang kanyang kick at whip skills. Biglang ginambala ng Green Dragon na si Emmer ang kanyang iniisip at tinanong kung siya ba si Earth. Itinanggi ni Earth pero iginiit ng matanda na siya nga iyon. Ayaw na ni Earth madamay sa panibagong problema, kaya tumanggi siya at sinabing maraming kamukha niya.